Si Maki ay isang introvert na nais lamang enjoyin ang buhay estudyante sa pag-iisa, ngunit nabago ang lahat nang makatagpo nito ang pangalawa sa pinakamagandang dalaga sa eskwelahan. Bagamat second runner-up man ang hatol ng madla, para sa ating bida ay ito naman ang number 1 sa kanyang puso. Ngayong araw ay atin ngang tunghayan kung paanong ang pag-text-text lang sa una, ay nauwi sa pagkakaibigan hanggang sa mahulog na nga sa isa't isa. Daisuki. Sa pagsisimula ng klase ay unang nagpakilala ang gurong si Miki, saka nagbigay ng papel upang fill upan ng mga estudyante ng pagkakakilanlan. Nang matanggap ito ni Maki ay naalala kung bakit ayaw sa tagsibol, at laking malas pa nang siya ang unang mapili ng guro para magpakilala. Kabado itong tumayo sunod tinanong ng guro kung ano ang mga ginagawa sa weekends, inamin na ito ang paboritong sandali dahil bukod sa madalas wala ang ina ay makakapaglaro ng ML buong maghapon. Nang tanungin naman ito ng guro sa mga pelikula na gusto ay sinabing mga suspense gaya ng shark movies, isang bagay na tumawag sa pansin ni Umi. Sumunod na tawag ang dalagang siyo na energetic ang naging intro, at proud ibinahagi na half and half siya kaya blonde ang buhok. Siya ay galing sa all-girls school noong mid-school, at lumipat lang ngayon sa co-ed kasama ang best friend para sa bagong environment. Niyakap nito si Umi na siyang tinutukoy nitong kaibigan at saka hinikayat na magpakilala. Sinabi lamang ng dalaga na magkaklase sila noon, kaya ngayon na magkaklase ulit sila ay hinikayat ang madla na palitan na siya sa pagbabantay dito. Habang pinapuna ito ni Yu sa pag-abandona sa kanya, narinig naman ng binata ang kalalakihan na nahuhumaling sa ganda ng dalawa. Mula dito, napagtanto ng binata na ang dalawang dalaga ang magiging sentro ng atensyon sa klase. Sa paglipas ng mga araw ay naging close agad sina Yu at Umi sa mga kaklase habang itong ating binata ay puro ML lang ang inaasikaso. Isang araw, masayang nagkukwentuhan sina Yu at Umi, habang narinig ng binata ang ilang lalaki na naghahambing sa dalawa. Samantala, tinanggihan ni Umi ang paanyaya ni Yu na mag-hangout dahil pupunta rin sa sine. Nais ni Yu sumama manood subalit nag-iba ang ihip ng hangin nang makita ang pelikula, ngunit alam ni Umi na may boring lang ito dahil hindi mahilig sa ganoong genre. Nang dumaan ang dalawa ay nakita bahagya ni Maki ang poster sa cellphone ni Umi, at di gaya kay Yu ay naisip na maganda pala ang panlasa ng dalaga pagdating sa pelikula. Kasunod nito, nagtungo ang binata sa tindahan ng mga CD at DVD upang maghanap ng pwedeng mapanood. Nag-ikot-ikot ito para pumili at nang kukunin sana ang isa ay saka naman nadampian ang kamay ni Umi. Humingi ito ng paumanhin at nagulat na ang chick na kaklase pala, kung saan pinanto ng dalaga na ito ang unang beses na nagkausap sila. Nabanggit ng binata na akala nito ay may lakad ang dalaga, kaya bilang tugon ay pinuna ito sa pakikinig sa usapan ng iba. Muling humingi ng paumanhin ang binata, subalit ayon sa dalaga na biro lang at maingay naman kasi talaga sila kanina. Mula dito, binunyag ni Umi na ang tunay talagang layunin noong araw na iyon ay ang makahanap ng chance para makausap ang binata. Ipinakita nito ang papel na binigay ng guro at nagulat ang binata na madami pala silang pagkakapareho sa hilig. Hindi ito ang orihinal na sinulat ng dalaga doon, pero nagkaroon ng lakas ng loob matapos marinig na kapareho ang mga hilig sa binata. Tinanong nito ang binata kung aling pelikula ang maganda ngayon, at nang ipakita naman nito ang Piranha 3D ay natuwa ang dalaga at na-excite dito. Nagkaroon ng mga ito ng maikling palitan at kasabay noon ay mabilis ding nagkapalagayan ng loob ang mga ito. Habang nag-uusap sa pelikula ay natuwa ang mga ito na pareho sila ng taste na siya ring hudyat ng kanilang pagkakaibigan. Ilang araw lang ang lumipas, comfortable na ang mga ito sa isa't isa kaya sa araw na ito ay nagtungo ang dalaga sa bahay ng binata. Pagkalapag sa binili, in sync ang mga ito sa pagbanggit ng in-order na hapunan ng binata dahil same taste din. Sunod inihanda ng binata ang console para maglaro ng Special Force, kung saan matapos mang trash talk ni Umi ay pinaalala ng binata na winalis niya ito sa nakaraang tapatan. Nainis malala ang dalaga at sinabing nag-practice na ng husto, ngunit sa pagsisimula ng bakbakan ay dinurog lang ulit ito ng elite gamer hanggang katapusan. Cute nagmaktol ito at sinabing iba naman ang laruin, hanggang sa abutan na nga ng gabi ang mga ito. Nagsimulang mag-ayos ang mga ito ng pinagkainan nang biglang huminto ang mga mata ng binata sa dalaga. Tinukso ito ni Umi sa pagiging manyak subalit honest sumagot, na nagtataka lang kung paanong sexy pa din ito gayong mata ko kumain.
Ngumisi ang dalaga at sinabing ito ang tumataba sabay kurot, at nang mapansin na kahinaan iyon ng romantiko ay kiniliti na nga ng todo ng ating romansa. Bago umuwi, pinoint out ni Umi na mukhang mabilis silang naging close, kaya nilinaw ng binata na marahil dahil iyon sa pareho sila ng mga hilig. Bamanat ang binata na talagang marubdob ito dulot ng ito ang nag-first move, sinagot ng dalaga na mas mainit ito dahil unang pagkikita pa lang ay dinala agad siya sa bahay. Katwiran ng ating binata na wala na kasing maisip na gawin bukod sa maglaro, sinundan ng mungkahi ng dalaga na lumabas sila sa Biyernes para may iba naman. Agad pumayag ang binata, kaya nang maisip na date pala iyon ay dali-dali nilinaw iyon sa dalaga. Pinaliwanag nito na kailangan lumabas para ma-enjoy ang kabataan saka naglista ng ilang spot na pwede nilang puntahan. Inamin nito na nahihiya na din pumunta lagi sa bahay ng binata, kaya nais naman dito ay para-honest kung paano siya bilang mahilig sa hangout. Nanigurado ang binata kung sila lang na sinang-ayunan ng dalaga dahil wala pa naman nakakaalam sa kanilang close friendship. Ito ang sikretong kasunduan ng dalawa pagkat dahil langit lupa ang mundong ginagalawan ay maaaring magdulot ng isyo, kung malaman ng mga martes ang relasyon nila. Natahimik ang binata kaya biniro ng dalaga kung kabado sa date nila, yun lang at di makuha ng binata na sign na ito. Tiniyak ng dalaga na walang makakaalam sa magiging lakad nila, at muling nagbiro na kung makita ay sasabihin lang naman na magkasintahan sila. Isang inosenteng kamatis ang nilinaw na walang sila kaya tinawanan na lang ng dalaga bago umalis. Maya-maya, hindi makapaniwala ang ina ni Maki na lalabas ito kasama ang isang kaibigan, na nang manghingi pa ng extra allowance ay inakala na binyo bully ito sa eskwelahan. Nilinaw ng binata na totoo na may kaibigan na talaga. Nagresulta para matuwa ang ina na sa wakas ay nagkaroon na ito ng kaibigan kaya binigyan ng 10,000. Tumanggi man ang binata dahil malaking halaga iyon, pero baliwala para sa mapagmahal na ina na gusto lang mapabuti ang kanyang anak. Kinaumagahan, pabirong nag-text si Umi na shoulder nito ang gastos sa lakad nila subalit di pinayagan ng binata, at mariing sabi na hindi naman ito date kaya split dapat. Pagdating sa klase, humingi ng paumanhin si Umi sa mga kaibigan dahil di nakasama manood ng live episode ng Marriage Toxin, sabay senay sa binata na mas gusto lang kasi ito makasama. Napansin ito ni Yu kaya agad nagpalusot, habang guilty ang binata na kailangan pa magsinungaling ngayon ni Umi sa mga kaibigan. Sa tanghalian, habang kumakain ang binata ay narinig ang boses ni Umi at nang tunguhin iyon ay nakita ito at ang isang lalaki na magtatapat ng feelings. Natakot itong makita kaya aalis na sana, nang biglang dumating sina Yu at Nina. Hindi pa kilala ni Nina ang binata kaya pinaalala ni Yu na kaklase nila ito, at sunod nagtipon sa VIP seats para makita ang climax ng romantic drama. Mainit-init na rejection ang hatol ng dalaga, habang ipinaliwanag ni Nina na inaasahan na ito dahil kilala ang lalaki sa pagiging playboy. Binahagi ni Yu na nireject din ang lalaki, at sa pagtataka ng binata na may pagkamartes din pala ito ay nilinaw na gusto lang safe ang best friend. Kasunod nito, nagpa siya nang umalis si Umi at iniwanan ang playboy kaya umalis na din sina Yu at Nina. Sa gulat ng binata, hiningi ni Yu ang CP at nilagay ang number doon na sinabing sikreto lang nila. Kinahapunan, muling pumunta si Umi sa apartment ng binata kung saan pinagtapat nito na alam na ang tungkol sa confession kanina. Tinanong nito ang dalaga kung ganoon kasikat na inamin nito, ngunit di nga lang daw ganoon kasikat gaya kay Yu. Tanong nito na kung gusto ng binata maging sikat, subalit itinanggi nito dahil mahirap ang responsibilidad na kaakibat noon. Nagpilit ang dalaga na magpaliwanag pa ito, kaya pinahayag ng binata na ang pagiging sikat ay kailangan ng pakikasama kahit pa sa mga taong ayaw mong kasama. Para sa kanya ay nakakapagod ang ganon, kaya maski mag-isa man ay naiisip na mas okay na yun kesa sa magulong buhay ng pakikasama. Pinuna ng dalaga ang pagiging overthinker nito, ngunit yun di umano ang isa sa dahilan kung ba't gusto ito, bilang isang kaibigan. Buwelta ng binata na gusto din kita syempre bilang kaibigan, na naging pasimula para sa isang debate hanggang mapunta sa paglalaro hanggang gabi. Makalipas ang ilang araw ay Biyernes na sa wakas, at nakita ng binata na hirap magpalusot si Umi sa mga kaibigan na di makakasama sa lakad dahil excited ito sa date nila. Giit ni Nina na baka may boyfriend na ito at sinang-ayunan ni Yu, subalit sagot ng dalaga na kung ganun ay dapat sinabi na sa mga ito. Maya-maya pa,
makikita ang binata na nagpapapogi na habang naghihintay ng biglang gulatin naman ito ni Umi. Agad pinuna ng dalaga ang ligwak na pormahan nito, sinabing sa sunod ay dapat mag-ayos na ito kahit kaunti na nagpalito dito dahil upcoming dates ang ibig sabihin noon. Unang nagpunta ang mga ito sa anime section at natutuwa ang dalaga na makakita ng ibang bagay, dahil sa mga lakad kasama sina Yu at Nina ay hindi pa nakakita ng ganito. Sa gitna ng usapan, pinuna ng dalaga ang binata sa pagiging formal at nais tawagin siya nito sa first name. Sinabi ng binata na gagawin lang yun kung tatawagan din siya sa first name, ngunit tumanggi ang dalaga dahil di pa umano ganon ka-close, kaya naloka ang binata sa pagiging unreasonable nito. Sunod nagpunta ang mga ito sa isang kainan at saka nagtanong ang binata kung may mga bagong movies na napanood ang dalaga. Ibinahagi ng dalaga ang pelikula tungkol sa pating na lumilipad, na dahil pasok sa taste ay excited ang binata na mapanood iyon. Masayang iminungkahi ni Umi na panoorin iyon sa sunod na lakad, kaya napatanong ang binata kung ayos lang na gawin ng routine ang pag-hangout nila. Sumagot ng oo ang dalaga at nilinaw na wala namang lakad ng mga kaibigan sa Biyernes. Dito na biglang naispatan ng ilang babae si Umi at nagmartes, na mukhang di naman pala ganon kaganda ang dalaga. Nainis ito at humingi ng pabor sa binata. At para ipakita ang bagsik niya ay ipinakita ang imahen ng isang sweet na kasintahan na gustong subuan ang kapareha. Gulat malala ang bida natin pati ang mga martes kaya sinipa tuloy ng dalaga sa pagiging slow, umarte na kung ganon ay mukhang si Darling yata umano ang gustong subuan siya. Ginamit ng binata ang burnout curse energy at sinubuan ito, ngunit dahil sa sobrang sweet ni Umi ay nasabi ng mga martes na baka ibang dalaga ito, dahil hindi naman siguro papatol sa talunan lang. Ikinagalit ito ng dalaga at nais ng kamprantahin ang mga martes, buti na lang at pinakalma agad ito ng binata. Para mawala ang inis, nag-arcade muna ang mga ito at nag-ikot-ikot para enjoyin ang oras magkasama. Matapos ito, pumunta muna sa restroom ang dalaga bago umuwi, at nagpapasalamat ang binata na dahil sa pagiging nerd ay nakatagpo ngayon ang kanyang Umi. Biglang dumating ang grupo niyo na nagdulot ng kaba sa binata, at lalo lang lumala nang magtanong ang dalaga kung may kasama ito. Agad nag-emergency call ang binata para ipaalam kay Umi ang sitwasyon, ngunit nang aalis na sana ay inaya ni Yu na samahan sila pati ng kaibigan nito mag-hangout. Tumutol si Nina dahil sa maaaring kompromiso sa binata, subalit naramdaman ni Yu na sadyang ayaw lang ng mga ito, habang napagtanto ng binata kung ba't siya ang gusto ka-hangout ni Umi. Mahinahong tinanggihan nito ang alok ni Yu at pinanto na hindi lahat ay kaya makisama, inamin na ayaw masira ang lakad ng mga ito dahil lang sa pagpipilit niyang makibagay. Dagdag pa nito na may iba pang plano ng kasama ngayon at sa kasunod na umalis. Maya-maya, nasa estasyon na ito kasama si Umi kung saan napakwento ang dalaga sa history ng kanilang grupo. Sa nakaraan ay siya ang nagsisilbing leader ng grupo at nagpapanatili sa kaayusan nito, at pagmamalaking sinabi na pinakikinggan siya dahil sa angking talino at ganda. Sa una ay nagustuhan nito ang papel kaya ginawa ang lahat upang pasayahin ang lahat, pero habang tumatagal ay napagtantong hindi naman pala lahat ay na-appreciate ang ginagawa niya. Nagresulta ito sa pagod hanggang mahilig sa mga pang-nerd na bagay, at dahil ikakasira iyon ng imahen sa grupo ay humiling na magkaroon ng kaibigan kung saan pwede i-share ang kanyang hilig. Inamin nito na sa una ay kabado gumawa ng first contact, lalo't si Maki ang magiging unang kaibigang lalaki. Habang nasa biyahe nagtalunan ang mga ito kung sino ang uupo sa bakanteng upuan, hanggang sa magkasundo na si Maki na lang dahil mas fit ang dalaga. Kasunod nito, humingi ng paumanhin si Umi sa nangyari kanina at nangako na siya na ang bahala mag-ayos noon. Sweet na hinaplos nito ang ulo ng binata at sinabing gigisingan na lang pag oras na, at sa pagtulog nito ay sinabi ang pasasalamat gamit ang first name ng binata. Sa araw ng Lunes, agad humingi ng paumanhin si Yu sa binata kaya nagulat ang lahat. Siniguro ng binata na ayos lang sila sabay nakita ang mga martes, saka nagyaya si Yu kung pwede sila lumabas dahil nais pa itong makilala. Pumayag ito kaya sinabi ng dalaga na eti-text na lang, nagresulta para mainggit ang kalalakihan kung paanong nakuha ng talunan ang numero ng number 1 sweetheart. Sobrang inosente itong dalaga kaya nilinaw ng binata na secret lang sana dapat iyon, kaya sa sobrang hiya ay para itong sirang robot na bumalik sa upuan. Samantala, agad naman nag-deploy ng domain itong selosa at tinext ang binata na lumabas ulit sila.
Maya-maya, magkakasama ang tatlo sa lakad pagkat isinama ni Yu si Umi dahil di sanay paglalaki ang kasama. Medyo awkward ang dalawa na umakto ngayon palang nagkita, nang mapansin naman ni Yu na sumusunod si Nina. Nagkasundo ang tatlo na tumakas, kung saan dahil nakapagpasimple itong isa sa lalaking gusto niya ay sobrang saya habang tumatakbo. Dahil naghiwalay ng landas nag-text si Yu kung saan sila magkikita, sinabi ng binata na sa apartment niya na lang kaya pinagalitan ni Umi, dahil sino ba raw lalaki ang yayayain agad sa bahay ang isang dalaga sa unang hangout pa lang. Pagkarating doon, tinanong ni Umi ang dalawa kung paano nagkapalitan ng numero, at matapos ikwento ng mga ito ay nakatanggap ng pitik sa noo bilang parusa sa pagsisekreto. Matapos ito, muling humingi ng paumanhin sina Yu at Maki sa isa't isa sa nakaraang pangyayari, kung saan inamin ng binata na di lang sanay sumama sa isang grupo at gusto lang talaga makasama ang kaibigan. Ngumiti si Yu at sinabing talagang pinapahalagahan nito ang kaibigan na yon, nagresulta para kiligin malala ang dalawa sa tindi ng pinsala. Agad nagpalusot si Umi na uuwi na dahil tapos na sila, ngunit bago iyon ay inabot ni Yu ang kamay sa binata upang formal na silang maging magkaibigan. Kinabukasan, binati ni Yu ang binata gamit ang first name nito kaya lumapit si Nina para alamin kung boyfriend ba nito. Nilinaw ng dalaga na friends lang sila, ngunit madami sa kalalakihan ang nainggit pa din sa binata. Samantala, nakatanggap ito ng text mula kay Umi na sinabing pagpasensyahan na lang nito ang pagiging carefree masyado ni Yu. Sa tanghalian, dinala ng binata ang top 2 beauties sa kanyang secret spot at saka napunta sa flashback. Inanyayahan ito ni Yu na sabay kumain na dahilan para magalit ang mga simp, kaya to the rescue si Umi para sabihin na tila di komportable ang binata dito. Sa kabila nito, nagpumilit ang dalaga at nagmungkahi na sumama na lang si Umi para di awkward sa binata, kung kaya naman sa huli ay pumayag na lang ang bida natin na magsalo sila sa tanghalian. Napansin ni Yu na masarap ang baon nito kaya nakipagpalat ng ilang piraso, at saka napag-alaman na ang binata mismo ang nagluto nito. Sarap na sarap ito sa luto ng binata kaya naganyak din si Umi na tumikim at napagtantong masarap naman talaga. Matapos ito, ibinahagi ng binata na ang banana pancake ang pinaka-best niyang luto, kaya di makapaniwala si Yu na mas magaling pa ito sa kanila ni Umi sa kusina. Ayon sa binata na nanood lang naman ng tutorial online, ngunit ikinagutom lang ito ng number 1 sweetheart. Sinabi ng binata na iluluto ito, kaya sa sobrang excited ng dalaga ay nagtanong kung pwede pumunta sa bahay nito kasama ang nagseselos. Pumayag ang binata at saka ito umalis para bumili ng inumin, kaya sa wakas ay nasolo din ng romansa si Romantiko. Matapos mabanggit ng binata ang tila pagiging mabait na alaga ni Yu, tinanong ito ni Umi kung nakaranas ng bullying dahil sa pagiging close kay Yu. Sinabi nitong hindi naman ngunit nagbilin si Umi na sabihan lang siya kung may mangyari, lalo't di kailan na si Yu ang number 1 na pinakamaganda sa klase at siya naman ang number 2. Nalungkot ang binata at sinabing di naman mahalaga ang label ng madla, subalit ayon kay Umi na totoo naman dahil bukod sa angking ganda panlabas o panloob, ay si Yu din ang pinakamaganda ayon sa perspective ng mga babae. Sasabihin sana ng binata na ito ang number 1 sa puso niya, kaso inunahan ng dalaga na balang araw ay magugustuhan din ng binata si Yu. Sa pagbalik ni Yu ay napaisip ang binata kung as a friend ba, hanggang sa mapunta sa locker ang eksena. Nagtanong si Nina kay Yu kung bakit ito nagkaroon ng interes kay Maki, sinabing mabait ito at magalang na parang pareho lang kay Umi. Matapos ang klase, ipinagluto na nga ng binata ng pancake ang dalawa at kapwa sarap na sarap itong pareho. Pinuna ni Umi ang pag-skip ni Yu sa ilang steps sa cooking class kaya ligwak ito, ngunit buwelta ng dalaga na sunog din ang cookies na bigay nito noong Valentine's Day. Bagong salita iyon para sa introvert, kaya pinaliwanag ni Umi na mandatory gift lang ito ng mga babae para ipakita ang friendship. Dito na naalala ng binata na may high school naman na kung saan pumasok ang mga ito dati, kaya napaisip kung bakit pa lumipat ang mga ito. Sunod nag-special force ang mga ito kung saan namangha ang binata sa bilis ng pagkatuto ni Yu, na nagawang talunin si Umi gamit ang isang bagong teknik at maging siya mismo. Agad nagpaturo ang binata sa master, kaya ang selos ng isa ay naging lungkot dahil talo lagi ng kaibigan. Habang pauwi nagpaalam si Yu na nais isama lumabas si Maki bilang pasasalamat, pumayag si Umi pero sinabing di nasasama dahil di naman na kailangan.
Tinawagan ni Yu ang binata subalit rejected ito dahil may lakad na si Maki sa Biyernes, dahilan para kiligin ang isa na loyal pala si Maki at di siya basta ipagpapalit. Mabilis itong nagpalusot na naiwan ang phone at pagdating doon ay pinakita ang language of love, sinabing magkita na lang ulit bukas. Kinabukasan, gaya dati ay naglaro ang mga ito pero nang mapag-usapan ang tungkol sa romantic manga ay agad na excite ang dalaga, nagmungkahi na basahin nilang sabay ang bagong volume noon sa kwarto nito. Nagtabi ang mga ito at lock-in sa pagbabasa na umiyak magkasama dahil sa good ending ang istorya hindi gaya ng sa inyong maestro. Natutuwa ang binata sa klasikong plot ng may akda, habang nadala si Umi sa emosyong nakapaloob sa manga kaya't nais basahin iyon mula sa simula. Umabant ang dalawa sa second round ng pagbabasa at nang magtitimpla na ng kape ang binata ay nakita na tulog na pala ang dalaga. Sinamantala ng binata ang chance na makita malapitan ang walang depensang ayos nito hanggang sa makatulog na din. Maya-maya, ginaising ito ng ina kung saan nag-akala na si Umi ang kausap, kaya laking gulat nang sa paglingon ay ang nanay pala niya na maaga nakauwi sa trabaho. Agad nitong pinagpaliwanag ang anak, saka nakipag-coordinate sa ina ni Umi para pag-usapan ang sitwasyon. Kabado na ang dalawa, ngunit pinagbigay alam lang ni Masaki na dahil gabi na ay nagkasundo ng ina ng dalaga na dito na ito matulog. Sinabi nitong maligo na ito at ihahanda na lang ang isusuot, kung saan nag-aalangan pa sa una ang dalaga bago pumayag. Tatakas na sana ang binata, pero valid ang warrant kaya wala itong palag sa batas. Matapos marinig ang kwento, dito palang naintindihan ni Masaki kung bakit bumanggo ang paligid, saka tinanong ang anak kung kailan pa na sinabing 2 buwan na, pero di pa naman nagkikilitian gaya ni Amane at Mahiro ng Angel Next Door. Naniniwala si Masaki na puro ang intensyon ng anak, subalit nagpaalala na dalaga pa din si Umi kaya mas maging maingat. Pagkatapos nito, absuelto ang binata kaya hinintay ang dalaga, at sa pagbabalik nito ay nagulat na suot ang shirt dahil di kasya ang pijama ng ina. Nagpa siya ang binata na sa sala na matutulog nang bugnutin naman ito ni Umi na sinabing kausapin muna siya. Tinukso ng dalaga ang binata sa pagpapatulog sa kanya sa kwarto nito, ngunit ayon naman dito na guilty siya pero nagpabiya din naman kasi ito. Dito na binanggit ng binata kung kailan sasabihin kay Yu ang kanilang friendship, sinabi ng dalaga na siya na ang bahala dito at mag-aantay lang ng tamang sandali. Nagpaalam na ang binata para matulog subalit teka muna umano sabi ni Umi na nag-good night, kung kaya naman bago matulog ay kapwa kinilig malala ang mga ito o pag-ibig na inosente. Kinabukasan, sabay pumunta ang dalawa sa bahay ng dalaga at masayang sinalubong ito ni Sora na ina ni Umi. Tila excited itong makilala ang binata na agad naman nagpakilala, saka pinangaralan ang anak na okay lang magsaya basta magbigay ng update on time. Humingi ng paumanhin si Umi habang pangako ng binata na sa sunod ay makakauwi ang dalaga sa tamang oras. Nang bigla, nag-switch mode ang ina ng dalaga sa isang martes na tinanong ang binata kung paano nakilala ang anak. Lagi umano itong bukang bibig ni Umi na nahiya ng husto ngayon at gusto yata ma-impeach ang ina, ngunit wala itong palaglalo pa nang sabihin ng ina na gusto lang malaman kung paano nito nakilala ang umano boyfriend. Umalis si Umi sa hiya at inalok ang binata ng mansanas, ngunit nagresulta para bamanat ang ina na ang sweet naman nito para ipagbalat ang binata. Nakiusap si Sora sa binata na patuloy maging kaibigan ng anak dahil sweet naman ito kahit makulit, bagay na pinanggako nito kaya bamanat ulit si Sora na mag-sleepover din dito upang mas makilala pa ng mahusay. Lito di taranta sinabi ni Umi na may permiso ang binata na itahi ang bibig ng ina, ngunit nagresulta ito para tawagan siya ng foul ng ina kaya asar talo sa huli. Sa eskwelahan, oras na para pumili ng kinatawan para sa paparating na palakasan at si Maki ang napili para sa lalaki. Pinagtawanan ito ng kalalakihan at sinabing magiging babysitter lang nito ang kinatawan sa babae, nagresulta para magalit ng husto si Umi at maging sinina na kahit di ganon ka-close ang binata. Nagsimulang bumunot ang kababaihan na toxic nagko-comment na buti na lang umano at di sila ang napili, dahilan para mag-step up na si Yu at tanungin ang buong klase kung bakit galit ang mga ito kay Maki. Natahimik ang silid sunod tinanong ni Yu ang guro kung pwedeng siya na ang maging kinatawan sa babae. Pumayag naman ito ngunit biglang sinabi ni Umi na siya ang nakabunot para maging kinatawan. Nagpumilit si Yu kaya nakatikim ito kay Umi, sinabing maganda ang intensyon nito kanina ngunit samobra din.
Dahil guilty ay humingi ang dalaga ng paumanhin sa lahat at pati sa binata, habang dineklara ni Umi na sila na ni Maki ang magiging kinatawan. Sunod nagpulong ang mga kinatawan at pinuri ng binata si Umi sa pagpapakalma sa lahat kanina, ngunit ayon dito na si Yu ang MVP dahil walang takot itong tumindig para ipagtanggol ang mga api. Mas prioridad nga raw niya ang walang gulo kaya di kayang gawin yun. Sunod dumating ang Student Council President para simulan ang pulong. Sa gitna nito, nakita ng binata na tila malungkot ang dalaga kaya nangako sa sarili na gagawin ang best bilang kinatawan. Maya-maya, pinasalamatan ni Yu si Umi sa pagpakalma kanina ngunit sinabi nitong siya ang dapat magpasalamat, subalit sa halip na aminin na dahil sa pagprotekta sa binata ay sinabing ayaw lang magkagulo ang lahat. Dahil dito, naalala ni Yu ang mga panahong si Umi ang nagsilbing tagapagtanggol sa oras ng kawalan. Kinabukasan, pinaliwanag ni Umi at Maki sa klase na sa palamuti sila naatasan na kinadismaya ng kalalakihan, kaya para itaas ang moral ng mga ito ay sinabing kung pagbutihin nila ay baka makakita ng cosplay sa araw na yon. Nilinaw nito na sina Yu at Nina lang kaya umalma ang dalawa, subalit ayon sa dalaga na producer ang role niya dito. Nagtanong si Umi kung may ideya ang madla sa gustong dekorasyon pero walang sumagot, kaya lakas loob nagsuggest ang binata na gumawa ng mosaic art gamit ang mga lata. Halos maubos ang energy nito dahil doon kaya nagpasalamat kay Umi na ito ang kasama, dahil kung si Yu ay baka na puwersa maging vocal at maubos ang lakas. Inabot ni Umi ang papel sa bunutan at binunyag na hindi naman talaga siya ang nakabunot, ngunit sa halip magtaka ay nagpasalamat ang binata na prinotektahan sila nito ni Yu. Nagulat si Umi na hindi siya isusumbong nito, ngunit ayon sa binata na di naman pandaraya iyon dahil madla ang umayaw makapareha siya, saka binalik ang papel na may salitang winner dahil masaya itong makapareha ang dalaga. Kinabukasan, nagsimula na ang paghahanda kung saan si Yu ang bahala mag-ayos sa mga lata, habang sina Umi at Maki naman sa disenyo. Pinuri ng binata ang gawa ng dalaga, nang biglang pumasok naman si Yu para ipagbalita na madaming lata ang dapat linisin. Napansin nito ang manga at nagtanong kung pwede subukan, at sa ilang sandali lamang ay namangha ang binata sa galing ng dalaga gumuhit. Insecure ang isa subalit minungkahi nito na si Yu na lang ang magdisenyo, habang si Nina ang bahala pumalit sa dati nitong posisyon. Ramdam ng binata na down ito, at habang walang alam si Yu ay makikita natin ang frustrations ni Umi. Lumipas ang mga araw at nagpatuloy ang paghahanda, kung saan patuloy na mangha ang binata sa talento ni Yu at patuloy naman nalungkot si Umi. Sa ilang sandali, ipinakita ni Umi ang design ni Yu sa iba at kapwa humahanga ang mga ito sa galing ng dalaga. Matapos ito, nagpasalamat ang mga babae kay Umi sa pagpapakalma sa klase at inamin na masyado nilang minaliit si Maki kaya nagalit si Yu. Ngumiti si Umi na sinabing ginagawa ng binata ang best nito kaya kung maaari ay suportahan ng mga ito. Kasunod nito ay nakatanggap ng text si Umi sa binata, at matapos magkulitin ay sinabi ni Maki na hindi na nila kailangan magkita sa Biyernes para makapagpahinga ang dalaga. Kinagabihan ay inayos ng binata ang magiging posisyon ng lata para angkop sa disenyo, ngunit ilang sandali lang ay naramdaman na walang saya kapag wala si Umi sa tabi niya. Lakas loob nitong tinawagan ang dalaga na lumabas naman kasama si Yu. Nagpalusot na gusto magpatulong kahit ang totoo ay gusto talaga makasama ang dalaga. Ramdam ng dalaga na namiss siya nito kaya nangasar at nagpakipot, dahilan para mahiya ang binata at sinabing kung ayaw nito edi siya na lang ang gagawa. Dahil dito ay biglang bawi ang dalaga na namiss din naman ito nang biglang lumabas si Yu. Nagpalusot ang dalaga na may kailangan siyang gawin ngunit naramdaman ni Yu na may something dito. Pagdating sa bahay ng binata ay abot tenga ang ngiti ng dalaga, at habang di magets ng binata kung bakit ay sumunod pala si Yu. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Umi ang binata kung pwede magpahinga sandali na pinayagan naman ito at pwede rin umano matulog kung gusto. Tinukso ito ni Umi kung may balak gawin pero dumipensa na wala namang ginawa noon, ngunit sabi ng dalaga na okay lang dahil may permiso naman kay Masaki na si Pei ng Junjun nito pag nagkataon. Dahil dito ay dumistansya ang binata para patunayan na puro ang intensyon, nang biglang samando si Umi sa balikat nito. Nagiinit na ang silid at may aaminin sana ang dalaga, nang biglang tumunog ang bell dahil nasa labas na pala si Yu. Agad nitong tinawag si Umi na lumabas naman sa pinagtataguan, at bago pa makapagpaliwanag ay tinanong ng binata si Yu kung kailan pa nito nalaman.
Inamin ng dalaga na ramdam ang lamig nito sa samahan kamakailan at mas masaya din ito sa bahay ng binata, kaya masakit para sa kanya ang pagsisikreto ng tinuturing na best friend. Tinanong nito si Umi kung siya lang ang nag-iisip na best friend sila, kung saan natigilan ito at naalala ang masakit na nakaraan. Noon pa man ay laging nagmumukhang anino si Umi sa tabi ni Yu dahil sa kasikatan nito, na maging ang mga dating kaibigan ay pinagpalit siya sa dalaga para makipag-hangout. Sa halip magpaliwanag ay sinabi nitong hindi sasabihin ang rason at humingi ng paumanhin sa binata dahil nadamay ito. Hindi ito napigilan ni Yu na umalis mag-isa kaya napatanong sa binata kung ano ang gagawin, lalo't ngayon lang nakitang sobrang lungkot ng best friend. Sa Lunes, binasa ulit ni Maki ang chat nila ni Umi kung saan gaya sa gusto mong jowain ay left on read lang. Kaya naman, nagulat ito nang pumasok sabay ang dalawa at umakto na parang walang nangyari. Tinext ni Yu ang binata kung nakausap na si Umi at sinabing hindi pa, at ganun din sa dalaga kahit pa sinundo nito kanina gaya ng nakasanayan. Humingi naman umano ito ng paumanhin sa nangyari pero nanatiling malamig, dahilan para mabigatan ang binata dulot ng pangyayari. Naisip nito na marahil liban sa problema nila ay may iba pang pinagdadaanan ang dalaga, kaya nagdesisyon na kausapin ito para hindi masyado malubog sa kalungkutan. Tinawag nito ang dalaga para makapag-usap ng pribado at kumuha sa atensyon ng madla, tumanggi ito sa unang ngunit siniguro ni Yu at Nina na kaya na ang lahat kaya wala itong nagawa. Pagkarating sa bodega ay agad pinagalitan ni Umi ang binata sa paghayag sa friendship nila, ngunit depensa nito na kasalanan ng dalaga dahil sin lang siya kaya nag-aalala. Para kumalma ay nagmungkahi itong ayusin na lang ang mga gagamitin, hanggang sa magtanong ang dalaga kung gusto nitong pag-usapan. Tinanong ng binata kung ayos lang, sinabi ng dalaga na ayaw pa sana pero naiintindihan na komunikasyon lang ang solusyon. Inamin ng binata na gusto malaman ang lahat, pero hindi pipilitin ang dalaga kung hindi pa handang magkwento. Laking gulat ng bida natin ang yakapin ng dalaga at pag-alitan sa pagiging mabait masyado, dahil maaari umano itong abusuhin ng iba gaya ng isang kagaya niya. Lito di taranta ang binata dahil bawal din lumingon, saka tinanong ng dalaga kung willing ito maghintay matapos ang pagdiriwang, kung gusto marinig ang buong katotohanan. Pumayag ang binata, kaya nagpasalamat si Umi at nangako na aayusin ang gusot nila ni Yu. Sa araw ng event, naging success ang trabaho ng lahat at maganda ang pagkakagawa ng mosaic gamit ang mga lata. Ilang sandali lang ay nagkita ulit ang romantiko at romansa sa rooftop, kung saan hiniling ng binata kung pwede hawakan ang kamay nito. Tumugon ang dalaga at nagpasalamat sa effort nitong pasayahin siya at relaxing rin umano ang sandali kasama ito. Sa kasamaang palad, putol ang sweet moment nang lumitaw na naman si Yu kasama ang mga babae sa nakaraan ni Umi. Ipinakilala ni Yu ang dalawa sa binata bilang kaibigan nila ni Umi noong elementary, ngunit itinama iyon ni Umi at sinabing hindi naman kaibigan ang tingin ng dalawa sa kanya. Mula dito, naghanda ang dalaga na ikwento ang mapait na nakaraan kina Yu at Maki. Noong una, magkakaibigan pa sina Umi at ang dalawa na sina Sene at Manaka sa elementarya. Habang pauwi, nakita ni Umi si Yu na mag-isa kaya sinundan nito ito sa parke kung saan sila unang nagkakilala. Nagkwento si Yu na kakalipat lang kaya wala pang kaibigan, at binunyag na sa dating paaralan ay iniiwasan ng lahat dahil sa kakaibang kulay ng buhok at mata. Natatakot ito na baka pareho ang sapitin dito, kaya dito na nagpasya si Umi na maging unang kaibigan nito at inabot ang kamay, ipinangako na sabay na silang uuwi mula sa araw na ito. Sunod itong ipinakilala ni Umi sa dalawa na malugod naman tinanggap ng mga ito bilang kaibigan, at siyang umpisa din ng pagiging sikat ni Yu. Sa pagsapit ng middle school na natiling close sina Yu at Umi, subalit kapansin-pansin na mas close ang dating kaibigan ni Umi kay Yu kaysa sa kanya. Napili ang dalawa sa parehong section, at sa pag-uumpisa ng pagpapakilala ay agad naging sentro ng atensyon si Yu na naging sikat sa mga kaklase. Medyo maayos pa ang lahat sa panahong ito, pero nang mag-third year na sila ay dito na nagumpisa mainggit ang madla kay Umi, dahil sa ito ang best friend na ngayon ay number 1 sweetheart na si Yu. Kasunod nito, dito na nga naganap ang pangyayari kung saan ililibre sana ni Umi sina Manaka at Sene para magsine. Subalit nagpalusot ang mga itong may lakad na, ngunit nabuking ni Umi na mas gusto lang kasama ng mga ito si Yu. Sinundan ito ng dalaga at doon narinig ang kasinungalingan ng mga dating kaibigan na sinabing hindi siya nakasama dahil busy mag-aral,
kaya nasaktan ang dalaga sa kataksilan ng mga ito sa pagnanais na mas mapalapit din kay Yu. Balik sa kasalukuyan, inamin nito kay Yu na nagsinungaling na mahal ang matrikula kaya lumipat, at ang tunay na rason ay gusto lumayo at mag-umpisa muli. Nakakagulat ang pagsama nito, kaya dumipensa si Yu na syempre dahil ito ang best friend at mananatiling number 1 higit kanino man. Inamin ng dalaga na natutuwa marinig ito subalit kasing sakit din, binunyag na kinausap ang dalawa bago magtapos ang mid-school, at matapos aminin ng mga ito na mas gusto mapalapit kay Yu ay tinapos ang friendship. Nilinaw din nito na marami ang naiinggit sa kanya dahil sa pagiging best friend kay Yu, at kaya sinekreto ang friendship kay Maki ay dahil natatakot na agawin ng dalaga ang nag-iisang kaibigan na meron siya. Tinanong nito si Yu kung mahal siya bilang kaibigan at sinagot nitong oo, sinabing ganon din siya subalit sing lakas ng pagmamahal na yon ang galit dito. Mabilis itong nagpaalam para magpalamig, kung saan hindi ulit napigilan ni Yu sa pag-alis. Kasunod nito, agad nagpaalam ang binata kay Yu na susundan si Umi para tanungin ito ng ilang bagay at humanap ng solusyon. Pagkapasok sa silid ay kinumusta nito ang dalaga, at saka pinuri ito sa katatagang ipinakita sa kabila ng mga sama ng loob sa mahabang panahon. Dito na nga tuluyang naiyak ang dalaga, kaya hinaplos ng binata ang ulo nito upang maibsan ang sakit na nararamdaman. Sa kabilang dako, nakita ni Nina na may mali, kaya sa pag-akyat nito ay maingat na pinili ang mga salita para mapakwento si Yu kung anong nangyari. Balik sa dalawa, naiinis ang dalaga sa sarili sapagkat ang pagtatago kay Yu sa friendship nila ni Maki, ay pareho lang sa ginawa sa kanya ni Nasene at Manaka noon. Bilang solusyon, nagmungkahi ang binata na pansamantala muna sila lumayo sa isa't isa hanggang maayos ng mga ito ang kanilang gusot. Siniguro nito na hindi magbabago ang pagkakaibigan nila, maaari pa din silang makapag-usap sa chat, at magkikita pa din naman sa klase araw-araw. Dahil sa bilis nito ay tinakpan na ng dalaga ang bibig, hinawakan ang kamay nito at nagtanong, kung mamimiss ba siya kapag hindi na sila mag-hangout. Honesty namin ng binata na oo subalit kailangan muna maayos ang lahat, at ang kumpirmasyon na iyon naman ang hinihintay ng dalaga para magawang harapin ang lahat. Hawak kamay pumunta ang mga ito sa rooftop, kaya nasabi ni Yu na mukhang napaka-close ng mga ito. Inamin ng dalaga na napakahalagang kaibigan ng binata, saka nagtanong si Yu kung mas mahalaga kesa sa kanya. Sagot ng dalaga na parehong mahalaga at walang ranking, sunod humingi ng tawad sa pagsikreto ng friendship kay Maki. Dito na nilabas ni Yu ang sama ng loob, at inamin na natakot na baka putulin na nito ang pagkakaibigan nila. Muling humingi ng tawad si Umi at sa wakas ay nagyakap para magkapatawaran, dahil aminado din si Yu na naging insensitive sa feelings ni Umi. Mula dito, sinabi ni Umi na didistansya muna sila ni Maki sa isa't isa para ayusin ang friendship nila na sinegundahan ng binata. Ayon dito na kailangan nilang gawing patas ang friendship sa kanilang mga pagitan, kaya tinanggihan ni Yu sa rason na kung didistansya si Maki ay ang kasiyahan naman nito ang apektado. Sa halip ay gumawa ito ng dalawang kondisyon para maging kaibigan ng dalawa, at ang una ay kailangan ng mga itong mag-ikot sa paaralan ng naka-holding hands. Hiyang-hiya ang binata habang grabe ang inis ni Umi kay Yu lalo nang kunan ni Nina ng litrato, at alam ni Maki na binababaw na ng madla ang kanyang katauhan. Sunod nakita ng dalaga ang haunted house at nais pumasok, at nang tumanggi ang duwag ay hinayla ito sa loob. Pinagtripan nito ang binata kaya abot langit ang ngiti hanggang sa paglabas, sunod ibinigay dito ang coke bilang peace offering. Sunod pinag-usapan ng mga ito na maaaring manalo ang mosaic art nila, samantala inaayos din ni Yu ang naiwang problema kanina. Maya-maya, parang mag-asawa ang dalawa na nag-usap kung anong kape ang taytimplahin, kaya sambit ni Yu na go lang isa lang akong cute na multo dito. Ito ang ikalawang kondisyon, kung saan nais nitong makita kung paano kumilos ang dalawa pag magkasama. Sunod naglaro ang dalawa ng under attack, at kahit gumamit na ng teknik ang dalaga ay talo pa din ito. Humingi ito ng ilan pang rounds subalit talo pa din, kaya patuloy itong trinash talk ng binata sa pagiging weak pero di naman sinigawan syempre. Ganun pa man, bago makalimutan ay kinumusta ni Umi ang kumare, inamin na labis na nasisiyahan pagkasama si Maki, at humingi ng permiso kung pwede ito makahangout tuwing Biyernes. Pinayagan ito ni Yu basta spoil siya nito pag oras naman nila, at sa muling pagyayakap ay tuluyang inayos ang hindi pagkakaintindihan. Sunod nagpaalam si Yu dahil ayaw na maging third wheel,
Gusto sana sumama ni Umi ngunit pinagbawalan dahil malulungkot si Maki, at nang itanggi ng binata ay brinaso nito para sumangayon. Kasunod nito, nanood ng pelikula ang dalawa kung saan patuloy bumabahing ang binata, kaya kinuha ng dalaga ang towel at pinalapit ito para pantanggal lamig. Nag-thanks God muna ang romantiko bago lapitan ang biyaya, at habang suspense ang eksena ay nagtanong ang dalaga kung pwede tawagin ang binata sa first name, sinabi nitong ikaw bahala Umi. Tinamaan ng lintik ang dalaga kaya binalik ang pinsalang iyon, at talagang nagkakakiligan ang romantiko at romansa. Nang walang ano-ano, sinabi ng binata na kapag nakangiti ka Umi ay ikaw na siguro ang pinakamagandang babae na aking nakita. Kaya naman mga kaibigan, matapos madali ng sure hit ay gumanti ang dalaga ng Maki in love ka na yata sakin, na panaralisa ang binata. Hinatid ito ng binata sa labasan at nagpaalam sa isa't isa, ngunit muling lumingon ang dalaga para tanungin ang binata kung gusto siya nito. Naterpi ang romantiko, nainis si Romansa, kaya binalik ni romantiko ang tanong na ikaw Romansa gusto mo ba ako? Inamin nito na ito ay komplikado at sinabing maaring hindi ito gusto, pareko po sa kahumakbang ang dalaga, hindi kita gusto sabay halik at sinabing dahil mahal kita. Di lang yan dahil tinikom ng romansa ang bibig nitong nakanganga, sinabing ang halik sa bibig ay ipapatama kapag sinabi na ang salitang mahal din kita. Dito na ito umalis, iniwan ang binata na hindi pa makagamit ng reverse curse technique sa tindi ng sure hit. Sa gitna ng tulog, bigla itong binangungot at muling nakita ang away ng mga magulang bago mag-divorce ang mga ito. Maya-maya, dito na ito nagising at naalala na hindi na binabangungot nung high school, at kaya ulit ito nangyari ay dahil sa pag-amin ni Umi kagabi. Alam nitong mahal din ang dalaga at nais aminin iyon, subalit dahil sa nangyari sa mga magulang, alam nito na madaling magbago ang emosyon ng mga tao. Natutuwa ito na nagtapat ng pag-ibig ang dalaga, ngunit dahil alam sa sarili na hindi pa siya karapat-dapat para dito sa ngayon, ay nais muna marating ang estadong iyon bago sabihin ang mahal din kita. Magkasama ang mga ito papuntang paaralan at niliwanag ng binata na hindi muna sasagot sa confession nito, kaya nagbiro ang dalaga na siguro ay dahil backup plan lang siya nito. Tinanggi ng binata ngunit agree na ito ang magiging first impression ng kahit sino kaya nag-sorry, na tinanggap ng dalaga dahil alam na siya ang number one sa puso nito, pero sinabing dapat itong magpasalamat dahil kung ibang babae ay iiwanan agad ito. Nang makitang malungkot ang binata ay itchinir ito, at saka nagmungkahing lagyan ng lip tint ang bibig dahil tuyo. Gulat nagtanong ang binata kung ito yung ginagamit nito, kaya nangasar ang dalaga na siguro indirect kiss ang nasa isip nito. Binunyag nitong di mapipinsala dahil ang bagong bili ang ginamit kanina, at binigay nito iyon kasabay ng payo na alagaan nito ang mga labi. Awat na sa pinsala ang bida natin kaya gumawa ng distansya, ngunit sinundan ng dalaga ng kapag magkasintahan na ay pwede nang gumamit ng isang lip tint lang. Pagdating sa paaralan agad na niyakap niyo si Umi, habang tinawag ni Nina ang binata bilang class rep. Napag-alaman natin na nanalo ng parangal ang mosaic art ng mga ito, saka nagtanong si Nina kung magkasintahan na ba ito at si Umi. Biglang lumitaw ang dalaga at ni-wrestling ito pero hindi yung nadapa lang sa sahig, ngunit pinagpatuloy ni Yu ang pangasar na mukhang asiwa ito pag nasa tabi si Maki, at kung may nangyari ba sa mga ito. Agad itinanggi ng kamatis, at habang patuloy ang asaran ay isang karakter naman sa tabi ang seryosong nakamasid. Isang araw, tinext ng binata ang dalaga tungkol sa nalalapit na Pasko kung saan agad nitong nahulaan na iimbitahan ng binata, subalit ligwak ito dahil may plano na siya sa araw na yon. Samantala, ni-reject din ni Yu ang lalaking gusto makipag-date sa kanya sa araw ng Pasko, sinabing may plano na at taken na din ang puso. Sa gilid ay naroon ang mga martes, kung saan nilinaw ni Umi na alam na ni Yu na nasa tabi sila, at mas mainam kung magpapakita sila matapos ang rejection upang hindi magkaroon ng tensyon. Naalala ng binata na magkakaroon sila ng Christmas party sa 24 kasama ang ibang paaralan, at dahil ang deadline ng registration ay noong hindi pa sila close ni Umi ay binaliwala ito, bagay na pinagsisisihan nito ngayon. Sa tanghalian, dito na nalaman ng tatlo na hindi ito kasali sa Christmas party, ngunit binunyag ni Nina na hindi ito nag-iisa dahil sa halip ay makikipag-date sa boyfriend, na isang senior na nag-confess sa kanya kamakailan. Nagulat ang tatlo, at habang nagkukwento ang dalaga kung paano nangyari ay tahimik lang nakamasid ang lalaking si Nozomo. Maya-maya,
Makikita na ito at si Maki sa isang sulok kung saan tinanong nito ang binata kung kilala siya. Inamin ito ni Maki lalo't magkaklase naman sila, subalit natatakot na baka kaya pinatawag siya nito ay para hingan ng pera. Kabado na ang binata, ngunit biglang gusto lang pala magpatulong ng loko para mapansin niyo. Pagkalipat sa ibang lugar, dito na inamin ni Nozomo na noon ay baseball lang ang inaatupag at zero interest sa mga babae, subalit nang makita si Yu ay na-love at first sight dito. Sa una ay kontento na siya sa pagsulyap lang, ngunit dahil malapit na sila mag second year ay natatakot sa banta na baka di na ulit sila maging magka-section. Straight to the point ito at hiniling na maging kaibigan ang binata, dahil sa pag-asang maipakilala siya nito kay Yu sa pamamagitan ni Umi. Nais din nito na isali ng binata sa grupo sa nalalapit na Christmas party, kaya dahil sa dami ng hinihingi ay malutong na rejection ang hatol ng binata. Humingi ito ng paumanhin dahil aminado na masyado raska ang tirada niya, ngunit nagpapasalamat pa din sa binata na pinakinggan siya. Ayon pa dito na nakuha ng binata ang kanyang respeto, dahil di inaasahan na sa malambot nitong pormahan ay marunong pala tumanggi at manindigan. Inamin ng binata na nagbago na siya, subalit hindi pa din papantay sa taong kanyang hinahangaan. Maya-maya, habang naglalakad pa uwi ay pinahayag ni Umi ang pagkadismaya sa party dahil pupunta din doon ang mga taksil na kaibigan. Ngunit, dahil nabayaran na ang tiket ay sinabing kakain na lang ng madami, saka nagparinig na 8 PM o 9 PM sila makakauwi. Nakuha agad ng binata ang gustong iparating nito, kaya nangako na bibili ng makakain at aantayan ang pagdating nito sa bahay. Pagka-uwi, nakita ng binata na naninigarilyo ang ina na agad humingi ng paumanhin, subalit ayon dito na at least hindi ganon kalala gaya sa nakalipas na taon. Ang unang beses na nakita ng binata itong manigarilyo ay noong inaayos na ang papeles sa divorce sa ama, saka pinagtimpla ito ng kape at kinumusta bago ibahagi ang plano sa bisperas ng Pasko. Kinabukasan, masayang nagtanong si Yu kung maaaring pumunta sa bahay ng binata para makisaya kasama si Umi. Sa isang flashback, tinanggihan ni Umi ang imbitasyon ni Yu dahil may lakad na sa bisperas ng Pasko, ngunit nang tanungin nito kung si Maki dahil lovey-dovey ay nadulas na di pa naman sila. Napikap agad ni Yu ang hindi pa kaya inasar ang kamatis, nagresulta para ipilit nito na friends lang sila at maski pumunta pa umano ito sa araw na yon. Dahil dito, nalungkot ang binata na hindi natuloy masosolo ngayon ang My Loves. Maya-maya, biglang sumugod si Nozomo at sinabihan si Yu na may pag-uusapan silang dalawa, at habang naglalakad ang mga ito ay nagkasundo ang ikalawa at ikatlo na hindi nasusunod dahil sigurado na sa ending. Ngunit, biglang banat si Nina na marahil kung si Maki iyon ay ibang istorya, kaya umapaw ang curse energy ni Umi bilang banta na tapos ito pag nagsalita pa. Samantala, nag-aalala ang binata ngunit gaya sa inaasahan ay busted ang inabot ni Nozomo kay Yu, at mabilis nagchismisan ang mga peke nitong kaibigan. Nagpa siya si Umi na puntahan si Yu, habang pinayuhan ni Nina ang binata na puntahan din nito ang sad boy. Pagkarating doon, agad sinabi ng binata na minadali nito ang galawan, habang nagtanong ito kung ano na ang sinasabi ng mga kaklase sa kanya. Sinabi ng binata na gumamit ang mga ito ng alien language at di kaya maintindihan ng utak ang lalim, dahilan para mahimasmasan ang sad boy dahil trash talker din pala ang binata. Matapos ito, tinanong ng binata kung ano na ang plano nito, sinabing kailangan na mag-move on ngunit hindi iyon madali, at sinang-ayunan naman ng binata. Tinanong nito ang binata kung sila na ni Umi, sinabing hindi pa at nagkwento sa label nila, kaya nagpayo ito na dapat bilasan ng binata na maging kasintahan nito, dahil kamakailan ay tila blooming si Umi at maraming lalaki ang nagkaka-interes dito. Sinabi nitong yun lang ang maitutulong bilang bro nito, na isang bagay na kinagulat ng binata, kaya pinaliwanag ni Nozomo na nararamdaman kasi na magka-vibe sila. Nag-alangan pa ang binata sa una pero pumayag din at nagtawagan na sa first name, at nabuo ang samahan ng mabilis at mabagal pagdating sa romantic moves. Kinahapunan, pagdating ni Umi sa bahay ng binata ay agad humingi ng kape, at saka nagkwentuhan tungkol sa pakikipagkaibigan ni Nozomo na ikinatuwa ng dalaga. Dahil sa payo ni Nozomo na bilasan ang kilos, lakas loob hinaya ng binata ang dalaga para manood ng pelikula sa weekend. Nilinaw ng dalaga kung date iyon, inamin nito at sinabing lagi na lang sila sa Biyernes nagsasaya magkasama kaya gustong maiba naman.
Masayang pumayag si Umi kaya abot langit ang tuwa ng binata, ngunit nag-request ang dalaga na sumama muna ito sa kanya sa Biyernes, para makabili ng maayos na damit dahil ligwak ang pormahan nito. Sa araw ng pamimili ay kasama si Yu, kung saan nang mabangga ito ay mabilis kumilos ang binata upang saluhin ito. Heto na naman ang inosenteng dalaga na hindi alam ang ginagawa, at pati ang binata na hindi pa alam ang ibig sabihin ng loyalty, na nagresulta para puwersahin ni Umi ang paglalayo ng mga ito dahil sa selos. Habang nauna maglakad si Yu, humingi ng tawad ang binata pero pilit sinabi ng dalaga na hindi naman galit. Biglang dinampi ng binata ang kamay nito at nagpalusot na ayaw lang ito mawala, at agad naman nagpasuyo ang dalaga at mismong humawak sa kamay nito, na ikinatuwa ni Yu ng sikreto. Matapos mamili, nagtungo ang binata sa restroom dahil nahilo ito sa dami ng damit na pinasubukan ng dalawa. Sunod nitong natanggap ang text ni Umi kung saan magkikita na excited na para sa date, nang sa paglalakad nito ay nabangga ang isang personalidad. Agad humingi ito ng paumanhin ngunit laking gulat nang makitang ito pala ang kanyang ama. Ito pala ang ama niya na si Atsuki, na matapos siyang tanungin kung anong ginagawa doon ay ibinahagi na nag-shopping lang. Humingi ng paumanhin ang ama nito, na hindi nakapaglaan ng oras para makita siyang muli mula pa noong summer. Sinabi rin nito na naroon lang siya para sa trabaho, dahil mayroong bagong kliyente sa lugar. Pinaalalahanan ito ng binata na alagaan din ang sarili, ngunit sinabi naman nito na basic lang ito sa kanya. Biglang dumating ang katrabaho ni Atsuki na si Kyoka, kaya ipinakilala nito si Maki bilang kanyang anak. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng mensahe ang binata mula kay Umi na hinahanap na siya, kaya sinabihan nito ang ama na may mga kaibigan pang naghihintay sa kaumalis. Habang naglalakad, naalala nito ang araw na humingi ng paumanhin ang ama at umalis matapos ang pagtatalo nito at ng kanyang ina. Maya-maya, nakita na nito ang dalawa kung saan hinulog ni Yu si Umi na namiss agad ito sa maikling panahong wala. Lumipas ang ilang oras pero malalim pa din ang iniisip ng binata, kaya binatukan ito ni Umi para bumalik sa ulirat at sinabihang bawal ang killjoy sa hangout. Ipinaliwanag nito na nakaramdam lang ng kaunting pagod, at saka nag-decide ang mga ito ng gustong i-order. Nagsimulang magtalo sina Yu at Umi dahil sa kani-kanyang order na hindi healthy, kaya sa gitna ng kulitan ng mga ito ay pinayuhan ng binata na kumain din ng gulay para hamaba ang buhay. Habang pinapanood ang dalawa na masayang nag-aasaran, napagdesisyonan nito na limutin na ang lahat ng hirap at sakit sa nakaraan, dahil naniniwalang makabubuo ng magagandang alaala kasama ang dalawa. Kinabukasan, maagang nag-ayos ang binata para sa date nang biglang dumating si Umi at mapinsala siya sa legs nito. Inalok nito ng kape ang dalaga saka nagawin na naman ang mata sa legs nito, na nang mahuli ay nagpalusot na masyadong maikli ang suot nito para sa winter. Aminado si Umi na pinagsisisihan na iyon ang piniling outfit, ngunit inamin din na gusto kasi magandahan sa kanya ang minamahal na binata. Dagdag pa nito na dumaan sa bahay ng binata sa halip na sa tagpuan dahil gustong makita siya nito agad, saka nagtanong ng ayos ba my loves. Bamanat ang binata nang sa sobrang ganda mo ay tumigil ang ikot ng mundo, kaya labis na natuwa ang dalaga dahil naging maganda ang resulta ng paghahanda. Habang naglalakad ay holding hands na ang mga ito, at matapos asarin ni Umi ang binata na kabado dahil pawisan ang kamay ay bibitaw sana, ngunit hindi ito pinayagan ng dalaga at sa halip ay hinigpitan pa ang hawak. Mula dito, napagtanto ni Maki na para silang karaniwang magkasintahan na sobrang sweet sa isa't isa, at ito ay dahil sa mga pananamit na pinili ni Umi para sa kanya. Dahil ayaw na mapagtawanan ang minamahal dahil sa ligwak na pormahan, humiling ito sa dalaga na turuan pa siya sa tamang pomade dahil gustong maging best version para dito. Sunod na dumating ang mga ito sa sinehan, kung saan nagpareserba si Umi ng upuan para sa magkasintahan. Pagkaupo ay agad itong yamakap sa braso ng binata, kaya tinanong naman nito kung anong ginagawa ng dalaga. Ipinaliwanag ni Umi na karaniwan lang ito sa mga magkasintahan, at inasar ang binata na nahihiya pa gusto naman. Nang magsimula ang pelikula, tinanong ni Umi si Maki kung ano ang gagawin nito kung sakaling makita sila ng mga kaklase sa ganitong ayos, ngunit nanahimik lang ang binata. Pagkatapos ng palabas, tinukso ng binata ang dalaga dahil nakatulog ito makalipas lang ang 30 minuto. Sagot naman nito na sobrang pangit kasi nang napanood, at mas maigi sana kung pinili nila ang pelikulang hitik sa bakbakan kung saan nandoon si Terminator.
Nang makalabas sa kainan ay kapwa nasarapan ang mga ito lalo na sa ice cream, ngunit pareho silang nagreklamo na kulang ang dami nito. Sunod iminungkahi ng dalaga na pumunta sa karaoke, kung saan medyo kabado ang binata dahil hindi pa nakapasok doon ni minsan. Sa kabila nito, nangako si Umi na gagawing espesyal ang unang karanasan nito at hinayla ito papasok. Matapos kumanta ng dalaga ay tinanong nito ang binata sa performance, sinabi naman na nakakahilam ng kaluluwa ang boses nito. Nakakuha ang dalaga ng 78 na score, kaya labis itong natuwa dahil matagal na siyang hindi nakakakanta. Nang hilingin nito kay Maki na ito naman ang kumanta, tumanggi ito dahil kinakabahan at pakiramdam nito ay sentanada siya. Dahil dito, inalok ito ng dalaga ng duet para magkaroon ito ng confidence na kumanta. Matapos magumpisa ang kantang Don't Cheat, masayang sumayaw-sayaw si Umi hanggang sa lumakas ang loob ng binata at sumabay na rin sa pagkanta. Jaw ang jowa ang vibes ng mga ito, kung saan paglabas ay pinuri pa ng dalaga ang binata dahil maganda pala ang boses nito. Nagpasalamat ang binata dahil iyon ang unang beses na kumanta sa harap ng ibang tao, at naging espesyal ito dahil sa ang dalaga ang kasama niya. Habang nagpapahinga, nakaramdam ng ginaw si Umi kaya iyamakap ito at nagtanong kung ano na ang tunay na tingin ng binata sa kanya. Hindi pa din confident ang binata sa sarili, subalit dahil inamin ng dalaga na gusto nang marinig ang feelings nito ay inipon ang lakas ng loob. Nagdesisyon ito na ibulong iyon sa dalaga, subalit nang gawin na nito ay umatras si Umi dahil nakakakiliti umano ang hininga nito. Kasunod nito, biglang narinig at nakita ng binata ang ama na tila sinundo ng katrabaho nitong babae. Halatang may something sa mga ito, ngunit sinabi ng binata na umalis na lang sila dahil ayaw makasagabal sa mga ito. Nang bigla, niyakap ito ng dalaga para itago dahil papalapit na ang dalawa, kaya siya ay walang dudang paldo. Nang makalayo ang mga ito, humingi ng paumanhin ang binata kay Umi dahil nadamay ito subalit baliwala naman sa dalaga. Pagkauwi galing sa date, inabutan nito ang ina na tumitira na naman ng Marlboro pula. Kinumusta nito ang kanyang lakad kaya ibinahagi na naging maganda naman, at hindi na binanggit ang tungkol sa ama na tila may bago ng kapareha. Nang tanungin ng ina kung libre sa Biyernes, sinabi naman nitong hindi dahil may exam sa araw na yon. Dito na ipinagbalita ng ina nito na nais siyang makita ng ama, at saka natin napag-alaman na matapos mag-divorce ang mga magulang nito, ay patuloy pa din itong banibisita ng ama isang beses sa isang buwan. Napaisip ang binata kung alam na ng ina ang tungkol sa katrabaho ng ama, dahilan naman para mag-space out ito at tawagin ng ina. Maya-maya, ito naman ang nagtanong sa ina kung may feelings pa ba sa ama. Inamin naman ito ni Masaki sa kabila ng matagal ng hiwalay dito, kaya hindi pa din maitapon ang lumang photo album nilang tatlo. Sunod na magkasama tiningnan ng mag-ina ang mga larawan ng nakaraan, at napagdesisyonan ng binata na huwag nang sabihin ang tungkol sa bagong chicks ng ama, upang hindi masaktan ang damdamin ng ina at tuluyan na silang makapag-move on. Kinabukasan, makikita si Umi sa bahay ng binata at pinagmamasdan ang mga lumang litrato ni Maki kasama ang ina nito. Paglabas ng binata ay tinukso ito ng dalaga sa kakyutan, kaya medyo nainis ito sa dalawa sa pag-enjoy sa nakakahiya niyang litrato. Maya-maya, ibinigay ng binata ang Marlboro at pansindi sa ina dahil nalimutan nito, at doon ito napagtanto na masyado itong pagod sa trabaho kaya gusto magpausok. Bago umalis, nagbilin si Masaki sa anak na huwag i-share masyado ang mga problema ng pamilya kay Umi. Sa kabila ng alam na ni Umi ang tungkol sa bagong chicks ng ama, nangako pa din ito na hindi masyado magkukwento sa dalaga. Habang nag-aalmusal kasama si Umi, ibinahagi nito sa dalaga na makikipagkita ang kanyang ama sa Biyernes para sa hapunan. Nang banggitin ni Umi ang tungkol kay Kyoka, sinabi nito na magtatanong ng maayos tungkol doon dahil hindi pwedeng hayaan na lang ang mga bagay-bagay ng walang linaw. Layunin din nitong mag-review ng mabuti bago ang pagkikita, kaya nagtanong ito kung kailan libre ang lahat para magsagawa ng group study, kung saan sa huli ay napagkasundoan na simulan na ngayong araw. Sa tanghalian sa paaralan, tinanong ng binata si Yu kung maaaring sumali rin si Nozumo sa kanilang group study, at masayang pumayag ang dalaga dahil mas magiging masaya kung marami sila. Habang papunta na sa bahay medyo duda si Nozumo kung ayos lang na sinama siya, kaya naman pinaalalahanan ito ng binata na review ang atupajan mamaya at hindi the moves. Sa oras ng pag-aaral,
tinanong ni Nozomo si Umi kung pang-ilan ito sa exam rankings. Si Yu ang sumagot na top 10 o 20 depende sa mood nito, dahilan para bigyan ito ng hampas ni Umi. Nang tanungin si Maki sinabi nitong nasa top 50 tulad ng isang average student, kaya nabahala si Nozomo na baka hindi makasama ang mga ito sa susunod na taon dahil ligwak siya, at pareho din pala si Yu. Sunod humingi ng tulong si Yu kay Maki para sa isang pagsasalin, at habang itinuturo ito ng binata ay biglang hinawakan ni Umi ang kamay nito sa ilalim ng mesa dahil selosa, kaya nawala ito sa focus. Habang tinuturuan din ng dalaga si Nozomo, nilunsad nito ang haplos jutsu kaya sikretong nagkakakiligan ang mga ito sa harap ng dalawa. Maya-maya, naghain ang binata ng mainit na pancake, kung saan sarap na sarap dito si Umi at natutuwa naman si Nozomo na panoorin ito. Sunod na pansin ni Umi ang cream sa pisngi ng binata kaya pinunasan nito ito at dinilaan ang daliri, kaya dahil pang magkasintahan na ang level ng kulitan ng mga ito ay nagulat si Yu at Nozomo. Agad pinuna ng mga ito ang dalawa na private ang lambingan dahil obvious naman na magjowa, kaya humingi ang mga ito ng paumanhin. Sunod ikinwento ni Yu na nais ding makahanap ng kasintahan na mabait at masarap magluto tulad ni Maki, kaya na-offend si Nozomo. Dahil dito, nagbiro si Umi na ang kailangan nito ay malakas at matibay na lalaki para masabayan ang kanyang energy. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasalamat na ang tatlo kay Maki sa pag-host nito para sa kanilang group study. Habang paalis na sina Yu at Nozomo, pinaghintay muna ito ni Umi sa labas dahil may kailangan muna umanong pag-usapan ni Maki. Nang walang ano-ano biglang niyakap ni Umi si Maki mula sa likuran, at inamin na nabahala siya nang marinig si Yu na gusto rin ng lalaking gaya nito. Diniin nito na kung mawawala pa ang binatang kanyang mahal ay hindi nakakayanin pa ang sakit na madadama. Hiniling ng binata na pakawalan muna sandali, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing ayaw kasi makita nitong naiiyak siya. Ganun pa man, sinabi ng binata na nakita na naman itong umiyak noon kaya sa huli ay bumitaw na din ang dalaga. Tiniyak ng binata na ito lamang ang laman ng puso't isipan, na labis na nagpasaya sa dalaga kaya muling niyakap ito ng mahigpit. Makalipas ang ilang sandali, naghihintay na ang binata sa labas ng restoran para sa kanyang ama. Nag-text si Umi na handa itong samahan kung kinakabahan, ngunit siniguro ng binata na kakayanin ito. Tinext ng dalaga ang mamahaling pagkain na gusto sana i-order at nagtatampo ito na makakakain ng libre ang binata. Maya-maya, dumating na si Atsuki at pagkapasok sa loob ay in-order agad ng binata ang mamahaling pagkain na binanggit ni Umi. Nagulat ang ama nito, ngunit ipinaliwanag ng binata na matagal na rin kasi mula nang huli silang kumain magkasama. Pagkatapos kumain, tinanong nito ang ama kung mahal pa rin ba nito ang kanyang ina. Sumagot si Atsuki na wala ng ganoong damdamin, bagamat iginagalang pa rin si Masaki sa lahat ng sakripisyong ginawa nito bilang asawa at ina. Mula dito, tinanong ng binata kung na-fall out of love ba ito dahil kay Kyoka. Dito naman natiyak ni Atsuki na ito nga ang nakita sa gilid noong nakaraang araw, kaya nagtanong ito kung kaibigan ang kayakap sa gabing yun. Palusot ng binata na magkaibigan na sila ng kasama noon pa man, at ibinalik ang tanong kung ano ang tunay na ugnayan nito kay Kyoka. Iginiit ng ama na hindi nagtaksil sa ina nito, at nakilala lamang si Kyoka matapos mag-divorce. Nang magtanong ang binata kung mahal nito si Kyoka, bahagyang ilinayo pa ng ama ang usapan pero sa huli ay umamin din na mahal na ito. Kasunod noon ay mabilis na nagpaalam ang ama nito, at nang subukan pigilin dahil halatang gustong tumakas, ay natawag ang pansin ni Nina. Tinanong nito ang dalaga na anyari, at ibinahagi naman nito na kulang ang pambayad sa kinain dahil disamipot ang boyfriend na nag-change oil kaagad. Dito na nagpakilala si Atsuki, at nag-alok na siya na ang magbabayad bilang pasasalamat sa pagiging kaibigan nito sa anak. Ganun pa man, biglang nagrebelde ang binata at sinabing siya na ang magbabayad, dahil total hindi na ito kapamilya ay hindi na kailangan pang magpanggap. Matapos kunin ang receipt, muli nitong tinanong ang ama kung mahal nga ba si Kyoka. Sumagot ang ama nito na maiintindihan din niya balang araw, dahilan para tuluyang umalis ang binata ng may bigat sa dibdib. Habang naglalakad lintek itong si Nina na nanghingi pa ng kape, kaya nainas ang binata dahil siya din ang magbabayad. Maya-maya habang nagkakape, tinanong ni Maki ang dalaga kung magkasundo ang mga magulang nito. Ayon sa dalaga na kapag magkasama ito ay laging lumilipad ang kagamitan,
ngunit nagkakasundo din agad at lambingan sa hating gabi ang ending. Pinayuhan nito ang binata na wag masyadong magpa-apekto sa problema sa ama, dahil siguradong ang kalungkutan nito ay makakahawa kina Umi at Yu. Habang nagpaalam na si Nina, nag-text naman ang binata para i-update ang Umi niya. Kinabukasan, ibinahagi ng ina nito na magpapahinga muna sa trabaho dahil napipuwersa na masyado ang katawan. Bagamat sinabi nito na okay lang siya, nagpayo ang binata na tigilan na din nito ang Marlboro para sa ikabubuti nito. Maya-maya habang naglalakad kasama si Umi, inimbitahan ito ng dalaga na maghapunan sa kanila sa Biyernes dahil gusto na itong makilala ng pamilya. Sinubukan nitong tumanggi ngunit hindi pinayagan ng dalaga, kaya napilitan siyang mag-prepare na lang para sa meet-up sa future tatay. Sa paaralan, ibinahagi ng binata kina Yu at Nozomo ang tungkol sa imbitasyon ng mga magulang ni Umi. Natakot si Yu nang marinig ito at nagsabing good luck na lang, dahilan para magtaka si Maki lalo't dapat nagyayaya sumama ang dalaga, at napaisip kung nakakatakot ba talaga ang ama ng My Loves. Niliwanag ni Umi na hindi naman nakakatakot ang ama, at ang kinatatakutan ni Yu ay ang kanyang kuya na si Rico. Sinabi ni Nozomo na mapalad ang binata na magkakaroon muna ng hapunan sa pamilya ni Umi bago ang Christmas party, kaya nagulat ito nang marinig na hindi pala kasali si Maki. Ganun pa man, dahil doon ay nangako si Nozomo na hihingi ng tulong sa ate para makapagpa-register ito. Maya-maya, nagulat na lamang ang binata matapos malaman na student council president pala ang ate nito. Matapos hingin ni Nozomo na bigyan ng spot ang binata, pumayag naman ito dahil may isang miyembro sa konseho ang hindi na makakasali. Sa kabila noon pagiging staff ang trabaho ng binata at hindi enjoyment, pero masaya pa din ito dahil ibig sabihin ay buong araw makakasama ang My Loves sa Pasko. Kinagabihan, nagbihis na ang binata para sa dinner invitation habang nagpasalamat si Masaki kay Sora na inimbita ang anak. Pagkatapos ng tawag, sinabi ng binata na hindi na kailangang gawin pa iyon, ngunit giit ng ina na nais lang makausap muli ang kumare. Nang mapansing may hawak itong sigarilyo, tinanong nito ang ina kung may sinabi ang kanyang ama. Tumanggi ito sa una, ngunit kalaunan ay inaming matapos malaman ni Atsuki ang pagiging busy sa trabaho ay pinagsabihan sa pagiging pasakit sa anak. Giit ng binata na wala itong karapatan magsalita dahil di sila mabubuhay kung hindi ito magtatrabaho. Ngunit dito na binunyag ng ina na hindi naman talaga kailangan magtrabaho ng husto dahil buwan-buwan nagpapadala si Atsuki. Nang itanong ng binata kung bakit hindi ginagamit ang pera, sinabi ng ina na dahil sa pride at nais ipakita sa dating asawa na kaya itaguyod ang anak nang walang tulong nito, at nakakatulong din ang pagtatrabaho para maibsan ang sakit na dulot ng divorce nila. Humingi ito ng paumanhin sa anak dahil apektado sa paghihiwalay, ngunit nangako na babaguhin ang lahat at palaging susuportahan ito. Maya-maya, dumating na si Maki sa bahay ni Naomi at iniabot ang regalo kay Sora mula sa kanyang ina at malugod naman itong tinanggap. Nang mapansin ni Umi na kabado ito ay pinakalma at sinabing siya na ang bahala sa kanya. Ipinakilala nito ang binata sa amang si Daichi, kung saan naman halos humiwalay ang kaluluwa ng binata habang nagpapakilala. Nagpasalamat si Daichi sa pag-aalaga nito sa kanyang dalaga, ngunit dahil tense pa din ang binata sa usapan ay kumilos na si Sora at kiniliti ang asawa. Masyado nitong tinatakot si Maki sa seryosong ekspresyon, kaya matapos makisali na din si Umi sa kulitan ay nawala ang alala ng binata kahit paano. Humingi ng paumanhin si Daichi sa kakornihan nila, sunod sinabihan ni Umi ang ina na maghanda na para sa hapunan. Inutusan naman ni Sora ang asawa na tawagin ang panganay na si Rico, at matapos umalis nito ay ikinwento ng dalaga ang tungkol sa kuya. Ito ay isang introvert na wala pang trabaho matapos magtapos, ngunit type na type pala nito si Yu na dahilan kung bakit natatakot ang dalaga nang ikwento ng binata ang tungkol sa imbitasyon. Sa hapagkainan, nagselo si Umi dahil katabi ng ina ang binata. Ngunit giit naman nito na gusto lang ipakita ang hospitality ng pamilya lalo't matagal na bago sila nagkaroon ulit ng guest. Nag-away na ang mga ito, kaya pinagsabihan ni Daichi dahil nakakahiya sa binata. Habang pinaghahain ang binata inalok ito ng dalaga na maglaro pagkatapos, at sinabihan ang kuya na gagamitin muna ang kwarto mamaya. Tutol ang kuya nito na ipahiram ang kwarto, ngunit ligwak naman ng pagsabihan ng dalaga na maghanap na ng trabaho na sinigundahan pa ng ama. Habang pinapanood ng binata ang masayang kulitan ng pamilya,
hindi nito namalayan na naluhan na pala matapos maalala na ganito din sila kasaya dati ng mga magulang. Noong bata siya ay inaakala na happy ending ang kanilang kwento, kaya labis na nasaktan matapos na maghiwalay ang mga magulang. Balik sa kasalukuyan, matapos mapansin ni Umi na naiyak ito ay kinumusta, ngunit sa halip ay nagsorry ito at tumakbo palabas dahil sa sabog na ang damdamin. Labis nag-alala ang dalaga, kaya makalipas lang ang ilang sandali ay sinundan nito ang binata na depressed na ngayon. Pinilit ng binata na okay lang siya kaya bumalik na ito, dahilan para magalit ang dalaga at giniit na hindi ito kayang iwan sa ganitong kalagayan. Sinabi ng binata na gusto muna mapag-isa at muling tumakbo, ngunit hinabol ito ng dalaga at binigyan ng mainit na yakap. Hindi pa dito natapos dahil binaba nito ang depensa para sa isa pang yakap, at habang damang-dama ng binata ang init ng pagmamahal nito ay sinusundan pa ng ilang salitain, upang bigyan ito ng lakas ng loob at pag-asa na magiging maayos ang lahat. Matapos ang sweet moment ay lumipat ang eksena sa kwarto ng dalaga, kung saan matapos ikwento ng binata ang mga nangyari ay sinundan na naman ng dalaga ng isa pang sweet moment. Sinabi nito sa binata na wag nang mag-isip ng kahit ano, at isuko na lamang nito ang sarili sa kanya ngayong gabi. Nagpasalamat ang binata at habang papikit na ang mata nito, ay ibinulong ng dalaga na wag mong kakalimutan na mahal kita. Kinaumagahan, nagulat ang binata dahil kaharap na ang dalaga sa higaan, na sinabi naman na 1 oras ng gising ngunit di lang magawang bumangon dahil ang cute ng katabi. Nagtanong ang dalaga ng kumusta naman ang performance ng MVP na unan, at nahihiyang sinabi ng binata na malambot iyon, mainit, at sobrang bango kaya the best. Nagilty ito sa isip na wala namang sapat na ginawa para tanggapin ang ganoong biyaya, subalit giit ng dalaga na hindi dahil madami na din itong naitulong sa kanya kaya binibigyan lang ito ng reward. Biglang uminit ang silid dahil sa damdamin ng ating mga bida, at matapos magtinginan ay di na napigilan ang mga sarili at maghahalikan na sana, ngunit sumulpat bigla si Sora kaya naputol na naman ang iyong inaabangan. Kanina pa pala ito kumakatok kaya matapos din kumain ay pinayuhan nito ang dalawa kasama ang asawa, na hindi naman bawal ang kiss pero piliin ang oras at lugar dahil baka maganuhan gaya ng nangyari sa kanila ni Daichi. Pagkatapos nito, ginaya ni Daichi ang binata sa labas kaya kabado ito, ngunit pagdating doon ay kinumusta lang ang binata dahil sa nangyari kagabi. Nagsorry ang binata, subalit giit ng Ginoo na maski sa kanilang matanda na ay di birong kalaban ang trauma. Nagpayo ito na wag sarilihin ang problema tungkol sa mga magulang, dahil darating ang araw na lahat ng emosyon na inipon nito ay sasabog bigla. Ganun pa man, sinabi ng binata na mas mabuting sarilihin iyon dahil di na naman magkakabalikan ang mga magulang kahit magmakaawa pa siya. Sumangayon ang Ginoo na di na ito magkabalikan kaya nasabi ng binata na wala din palang kwenta, subalit ayon sa Ginoo na hindi, pagkat ang pag-iyak nito ay makatutulong upang maibsan ang bigat na nararamdaman. Pagka-uwi ng binata, nakita nitong iniwang bukas ng ina ang isang larawan kung saan makikita silang masaya at buo pa bilang pamilya. Hindi na nito napigil ang lumuha, habang hinihiling na sana ay maibalik pa ang mga panahong iyon. Matapos panasan ang mga mata, nagpa siya itong gumawa ng isang hakbang sa gabi ng Pasko kung saan ito din ang first anniversary ng divorce ng mga magulang. Sa araw ng Christmas party, nagpulong ang Pangulo ng Konseho ng Mag-aaral na si Tomo kasama ang lahat ng kinatawan. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Maki kasama ang mga kaibigan at humingi ng pahintulot kung pwede umalis sandali sa loob ng 15 minuto sa event. Pumayag si President at ginawa iyong break time ng binata, subalit ang kapalit ay nawalan ng break time ang kapatid nitong si Nazumo. Maya-maya, tinanong niyo si Umi kung anong plano nito at sinabi namang pagtapos man ng halian ay pupunta sa bahay nito. Baka umano hindi siya magbihis ng bongga, ngunit nilaglag ito ng kaibigan matapos ibunyag na napasyape ito ng isusuot ng malaman na kasama na si Maki sa party. Dahil dito, binanatan ng dalaga ang matabil at pinuna ang pagkaligwak nito sa exam na kinailangan pa ng special treatment para pumasa. Pagkaalis niyo nagtanong si Umi kung magiging ayos lang ba ang binata, bagay na tiniyak naman nito at sinabing sa go signal na lang pumunta. Habang naglalakad na isip ni Maki na marahil ay hindi tama ang kanyang gagawin, ngunit napagtantong kailangan itong harapin upang malutas ang mga matagal ng kinikimkim na damdamin. Ilang sandali pa, tinanong nito si Kyoka sa reaksyon ng ama sa kanyang kahilingan.
Ipinaliwanag nito na may mga gawain itong napakakritikal sa kumpanya kaya na-stress malala, bagay na nauunawaan nito dahil isang anak ang nais itong makausap sana para sa future plans. Sa nakaraang gabi, kinausap nito ang ama tungkol sa napiling paaralan para sa kolehiyo na malapit sa bahay nito, at sinabing baka tumira kasama ito kapag pumasa. Kasunod nito, sinabi ni Kyoka na nagulat siya dahil akala niya ay tahimik at mahiyain si Maki. Sumagot ang binata na ganoon nga siya, ngunit sa pagkakataong ito ay nais magbigay ng sakit ng ulo sa kanilang matatanda. Nang tanungin si Kyoka kung bakit pumayag itong makipagkita, sinabi nitong nag-aalala dahil kakaiba ang ikinikilos ng lalaking kanyang mahal, at nais lang tumulong dito sa abot ng makakaya. Tinanong ito ng binata kung tunay na mahal ang ama at walang pag-aalinlangan itong sumagot ng oo. Sinabing nanatili si Atsuki sa tabi niya sa kabila ng pagiging baguhan at sakit ng ulo sa trabaho, at siyang dahilan kung bakit narating ang kung ano man siya ngayon. Mataas ang respeto nito kay Atsuki, kaya naman humiling sa binata na manirahan na ito ngayon kasama ang ama. Alam nitong ito ang kailangan ng iniibig higit sa kanya, at sinabing kapag nagkukwento ito tungkol sa binata ay bigla itong sumisigla at sumasaya. Pinuna ng binata ang pagiging padalos-dalos nito, bagay na inamin ni Kyoka dahil lumiban pa sa trabaho para lamang makaharap ang binata. Alam nitong labis na masasaktan ang ina ni Maki sa kanyang ginawa, ngunit handang harapin ang anumang parusa at aalis sa buhay ng mga ito kung iyon ang nais ng binata. Nang tanungin naman ni Maki ang tungkol sa ama, sinabi nitong handa siyang mag-resign sa trabaho at tuluyang lumayo kung kinakailangan. Labis na nagulat ang binata sa sinseridad nito, ngunit tinanggihan pa rin ang hiling at sa halip nagtanong kung libre ito mamaya. Sa oras ng Christmas party, abala ang binata sa pag-asikaso sa mga guest nang dumating si Tomo, at sinabing tawagin na lamang siya sa kanyang pangalan total magtatapos na ang panunungkulan sa taong ito. Nang makaalis ito, dumating si Yu suot ang Slayer outfit na biniktima ang puso ng madla, liban na lang sa loyal na binata. Sunod na dumating si Umi suot ang itim na dress kaya biglang simp ang bida natin, at nang purihin naman nito ang ganda ng dalaga ay kunwaring di kinilig pero nahalata ni Yu sa galawan. Habang napapatanong ang binata kung bakit kay Umi lang nagsisimp, biglang sumulpat si Nina kaya napatanong si Yu kung bakit ito nandito gayong kadate dapat ang boyfriend. Napakwento si Nina na mahabang istorya iyon ng kalungkutan, kung kaya naman naririto siya ngayon upang magsaya at makalimot. Kasunod nito, lumapit si Nozomo at sinabing oras na para umalis ang binata. Nagpaalam muna ito sa My Loves bago umalis, at habang nagpapatuloy ang kasiyahan ay nakipagkita ito sa ina sa likod ng eskwelahan. Nang tanungin ng ina kung bakit sila andito, sinabi nitong maghintay muna sandali dahil hinihintay pa ang isang tawag. Nang tumunog ang telepono ay sumagot ito at nagbigay ng hudyat, saka dumating naman agad si Atsuki kasama si Kyoka. Humingi ng paumanhin ang binata sa paglinlang sa dalawa, ngunit dahil tense ang sitwasyon para sa mga ito ay napatanong kung hindi man lang ba ito mag-uusap. Sa halip ay nagpakilala sina Kyoka at Masaki sa isa't isa, kung saan sinabi ni Masaki na maaari nitong gawin ang anumang gustuhin kay Atsuki dahil hiwalay na sila. Nang sabihin ni Kyoka na wala siyang karapatan magpasya, agad pinuna ni Masaki si Atsuki dahil hanggang ngayon umano ay nagpapaiyak pa din ito ng babae. Hindi sumagot ng direkta si Atsuki, dahilan para mag-away ulit ang dating mag-asawa. Nang subukan umalis ni Atsuki, pinigilan ito ni Kyoka at sinabing wag na ulit tatalikuran ang anak lalo't alam naman na miss na nito ito. Matapos ang diskusyon ng dalawa, biglang lumapit ang binata at hinawakan ang kamay ng mga magulang, humiling na ibalik nila ang dati nang sa gayon ay hindi na niya kailangan pumili kung kanino sasama. Habang tumutulo ang mga luha, literal na para itong bata na nangakong gagawin ang lahat para maging the best na anak kapag nagkabalikan ang dalawa. Sa gitna ng mabibigat na eksena, biglang lumitaw si Umi dahil ito na ang signal niya, dahilan para agad mabawi ng binata ang rationality at humingi ng paumanhin sa dalawa, dahil sa huli ay alam nitong huli na ang lahat para sa kanila. Habang hawak ang kamay ni Umi, sinabi nito sa ama na hindi naman talaga balak manirahan kasama nito, dahil nakatagpo na siya ng tunay na pagmamahal sa lugar na kinagiznan, at iyon ay sa katauhan ni Umi na siya ding nagturo sa kanya kung paano magmahal. Bilang huling kahilingan, hiningi nito sa mga magulang na magpakuha sila ng family picture sa harap ng Christmas tree. Pinagbigyan ito ng dalawa kaya nag-request ang binata sa My Loves na ito na ang kumuha,
nang biglang tawagin naman nito ang 3 martes na kanina pa pala nakikinig. Sa huli, sinina ang kumuha ng litrato gamit ang S26 Ultra at kasunod noon ay nagpatuloy ang kasiyahan sa party. Matapos ito, dumating sina Sene at Manaka, kung saan ibinahagi ni Umi kay Maki na labis na kokonsensya dahil sa masakit na paraan winakasan ang kanilang pagkakaibigan noon. Hinikayat ito ng binata na makipag-ayos, bagay na ginawa naman nito hanggang sa magkaiyakan na nga ang 3 dahil sa pinaggagawa. Matapos ang kaunting drama, naghawak kamay ang mga ito tanda ng pagbabalik ng nasirang pagkakaibigan. Matapos na magkaayos ang lahat, nagbigay na ng panapos na talumpati ang presidente at nagtapos ang gabi sa happy ending. Ganun pa man para sa dalawa, simula pa lang ito dahil agad ding nagbihis ang mga ito pag-uwi para sa kanilang date. Ipinakita ng dalaga ang masasayang litratong kuha kanina na ikinatuwa ni Maki. Dati ay ayaw niyang tumingin sa sariling larawan ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Umi sa kanyang buhay. Nang walang ano-ano, pinatamaan ng I love you ni romantiko ang kanyang romansa, na pinasundan nito ng pasilip sa plano para sa kanilang dalawa sa hinaharap, saka opisyal na hiningi ang permiso nito upang maging kanyang kasintahan. Napaluha sa tuwa si Umi at mahigpit na niyakap ang binata, kaya napaiyak na din ito sa wagas na kaligayahan. Walang palag ang malamig na panahon sa init ng kanilang mga damdamin, lalo pa nang tapusin ng mga ito ang matamis na sandali sa isang mainit na halik na puno ng wagas na pagmamahal. Kinabukasan, makikitang magkasama ang magkasintahan sa bahay ng binata at enjoy ang mga itong kumain ng pizza. Sa panig ng binata, hindi pa din ito makapaniwala na kasintahan na ang dalaga. Nagsimulang asarin ito ni Umi sa pamamagitan ng pagpisil sa bilbil nito, at nang gagantay sana ang binata ay walang makitang taba sa sexing katawan ng dalaga. Ibinahagi nito na araw-araw nag-e-exercise, subalit totoo din na may nadagdag pa din na timbang kamakailan. Hinamon nito ang binata na pisilin ang braso para mapatunayan, at ito lang umano ang lalaking kanyang pahihintulutan. Nag-blush ang bida natin at nagtanong kung dahil ba sa siya ay boyfriend, dahilan para mag-blush din ang dalaga at sabihing oo. Pinisil-pisil ng binata ang braso nito kaso di alam kung may taba nga ba ito o wala, dahilan para pagsabihan ng dalaga na kailangan pa nitong aralin ang mga bagay na pinapahalagahan ng isang babae. Makalipas ang ilang sandali, nalungkot si Umi dahil oras na para umuwi kaya nilambing nito ang binata. Kapwa gusto pa ng mga ito na magbonding sandali, subalit dahil may pangako sa kani-kanilang ina ay walang magagawa. Dahil dito, naglambing ang dalaga na kargahin ng romantiko bilang prinsesa na ginawa naman nito, yun nga lang ay bumigay agad ang likod dahil mahinang nilalang. Sunod hinatid ng binata ang dalaga palabas ngunit sinabi nitong okay na siya, dahil nais na lakarin ang daan pauwi at magmuni-muni sa mga nangyari. Nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa, at makikitang nilamig agad ang binata nang wala na ang my loves at nilagnat pa nga matapos lang ang ilang sandali. Agad itong uminom ng gamot at pinuri ang sarili na ngayon palang bumigay ang katawan sa dami ng nangyari, at dahil balik trabaho na ang ina ay nagdesisyon na tiis-tiis muna hanggang gumaling, saka nagbalita sa kasintahan tungkol sa kalagayan. Ilang sandali lang, dumating agad si Umi kasama ang ina at natatarante na nagmungkahi na pumunta sila sa ospital. Nang tanungin ng binata kung paano nagkaroon ng susi ang mga ito, ipinaliwanag ng dalaga na ibinigay ng ina nito ang susi sa kanyang ina nang minsang mag-inom ang mga ito. Sa ospital, nanginginig sa kaba si Umi habang naghihintay, ngunit nang bumalik si Maki ay ibinalita nitong karaniwang sipon lamang ito na mawawala rin sa loob ng ilang araw. Sunod ibinahagi ni Sora na ipinagpaalam na ito kay Masaki, at inanyayahan itong magpahinga muna sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Sora kung paano nagising bigla dahil sa takot ng anak, matapos nitong malaman na nagkasakit ang binata. Giit ng dalaga na hindi masisisi lalo't masigla pa ito kagabi lang, at ayaw mangyaring mawala agad ito sa tabi dahil kasisimula pa lang ng kanilang relasyon. Humingi ng paumanhin ang binata ngunit pinagsabihan ito ng dalaga sa pagiging mahina, nagresulta para malungkot ito dahil sa unang araw pa lang ay pinag-alala na ang my loves. Pagkarating sa bahay ng dalaga, nagtanong ito kung doon muna mananatili hanggang gumaling. Tiniyak ni Umi na okay lang dahil may pahintulot na mula sa ina nito, at upang mawala ang pag-aalala ng binata ay nag-offer ulit ng isang mainit na yakap. Dahil dito, naisip ng binata na mukha yatang di pa din deserve ang chicks na dalaga,
dahil loser pa din siya na madaling magkasakit at pinag-aalala ito. Natatakot itong isang araw ay baka magsawa ang dalaga na alagaan siya at tuluyang iwan nito, na baka ikasira ng kanyang buhay. Na-detect ng dalaga ang nararamdaman nito kaya muling binigyan ng MVP unan at sinabing mamahalin ito kahit anong mangyari, na nagresulta para gumaling agad ang binata dahil may samahika yata ang mainit na yakap na iyon. Kinagabihan, nagpapahinga na ang binata nang makita nito ang dalaga na sumisilip, kaya pinagsabihan na magiging maayos lamang siya. Sa kabila nito, patuloy na sumilip ang dalaga at nang muling makita ng binata ay pumasok ito para sabihing hindi kasi ito bastang maiwanan. Giit ng binata na ayaw itong mahawa ngunit ipinilit ng dalaga na mananatili sa tabi nito, nagresulta para humiling ang binata na i-nurse nito kung ganon. Habang hawak ang kamay nito, sinabi ng dalaga na mag-relax lang ito at magpa-spoil sa kanya hanggang gumaling, na ikinatuwa naman nito at mabilis nakatulog. Nang magising ito ay sweet sinubuan ng dalaga para sa almusal, na ipinag-alala ni Daichi dahil baka mauwi ito sa espadahan. Tiwala si Sora dahil may sakit ang binata at walang sapat na lakas para makipaganuhan, liban umano kung ang kanilang dalaga ang mag-takeover. Sunod pinatay ng dalaga ang ilaw at natulog ang mga ito magkasama, at habang nakapikit ito ay binulong ng binata ang I love you niya. Gusto nitong haplasan ang pisngi ng my loves, subalit pinigilan ang sarili dahil baka magising ito. Ganun pa man, biglang nagsalita ang dalaga na gising pala talaga na ulitin nito ang sinabi para mahimas ang kanyang pisngi. Ginawa ito ng binata at muling nag-I love you, kaya sinuklian ng dalaga ng I love you at sabay natulog. Kinabukasan, napansin ng binata na bumabal na ang lagnat kaya agad itong ibinalita kay Umi, na kasalukuyang umalis kasama sina Yu at Nina. Habang nagpapahinga, dumating si Sora upang maglinis ng silid. Nagpasalamat ito kay Maki dahil simula nang dumating ang binata ay lalong naging masaya, at naging sociable ang anak. Ikinwento nito kung paano nagiging matamis ang ngiti ng anak sa tuwing binabanggit ang pangalan ng binata, kaya nakiusap na manatili ito sa tabi nito. Ipinangako iyon ng binata at sinabing gustong manatili sa tabi nito higit kanino man, kaya biniro ito ng mother-in-law kung higit din ba maski sa kanila. Maya-maya, bumalik na si Umi kasama sina Yu at Nina, na inasar naman ito sa pagdala sa boyfriend sa kwarto gayong kakasimula pa lang ng relasyon. Sunod kinulit ng dalawa ang binata at kinumusta, hanggang sa asarin na naman ng mga ito si Umi na in love sa binata, dahil sa lakad nila ay lagi itong tutok sa sipi at lubos na nag-aalala para sa binata. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa kakulitan ng dalawa, ngunit hindi nagpaawat ang mga ito sa pangasar ng tanungin ang binata kung naganuhan na ba kaagad, kaya pinagbabato ito ni Umi. Sa loob ng isang linggo, nanatili si Maki sa bahay ni Umi hanggang sa tuluyang gumaling. Nang maging maayos na muli ang pakiramdam, sinabi nito sa dalaga na uuwi na upang sa bahay mag-celebrate ng bagong taon. Ikinalungkot ito ng husto ng dalaga kaya humingi ng morning kiss, at nang gawin ng mga ito ay makikita natin na sumisid ang dalawa sa Mariana Trench bago umahan. Sa araw ng bagong taon binati ng mga ito ang isa't isa at muling nagkulitan, hanggang sa mapagkasunduan na pumunta sa shrine suot ang kani-kanilang yukata. Pagdating sa shrine pinuri ng binata ang suot ni Yu at Nina, subalit alam ng isa na extra lang sila sa paningin nito dahil loyal sa isang dalaga. Sabay-sabay nagdasal ang mga ito at pagkatapos ay kumuha ng fortune paper ang binata. Nakasulat doon na mapagtatagumpayan nito ang mga pangarap basta't magsipag, na halos parehas din naman sa nakasulat sa dalaga. Samantala, nagmaktol ang dalawa dahil walang kwenta ang nakasulat sa papel kaya nagmadali ang mga itong isabit iyon. Tinanong ng dalaga kung ano ang pinagdasal ng binata, at sinabi nitong humiling na maging masaya at malusog ang lahat ng mahalaga sa kanya sa taong ito. Ito din ang kahilingan ng dalaga, at habang muling naghawak kamay ay nangako ang binata sa sarili na gagawin ang lahat ng makakaya upang maging the best na kapareha para sa dalaga. Makalipas ang 2 buwan, magkasamang naglalaro ang magkasintahan kung saan nakayakap ang binata sa dalaga mula sa likuran. Nagreklamo si Maki na hindi siya masyadong komportable sa ganitong ayos, ngunit sinabi ng dalaga na silang dalawa lang naman ang naroon. Dahil dito, pilit na pinaglabanan ng binata ang kagustuhan na damhin ang lambot ng teritoryong iyon, kaya naman nang mapansin ng kasintahan ay inasar ito sa pagiging manyakol. Matapos manalo ng isang round sa under attack,
natuwa ang dalaga dahil sa wakas ay bumalik ulit sila sa top 1 sa rankings. Naniniwala ito na dahil iyon sa the best nilang posisyon, dahil ang pagsuporta ng binata sa likuran ay nagbibigay sa kanya ng confidence. Humingi ito ng isa pang round sa parehong posisyon kaya umayaw ang binata dahil baka sunggaban na ang malambot na teritoryo nito, at ipinaalala na lalagpas ang dalaga sa curfew hours na sinet ng mga magulang. Nagpakyut ang dalaga para mapagbigyan, ngunit hindi nagpadala ang binata dahil alam nito ang kanyang limitasyon bilang isang lalaki. Habang naglalakad pa uwi ipinaalala ng dalaga na malapit na ang araw ng mga puso, at nangako sa binata na gagawa ng pinakamasarap na tsokolate para dito. Sa panig naman ng binata na hindi kailanman nag-celebrate ng Valentine's Day, naisip nito na ganito pala ito ka-espesyal kapag may kasintahan na hindi gaya natin. Isang araw bago ang araw ng mga puso, namigay ng tsokolate si Nina sa lahat ng lalaki sa kanilang klase. Nang tanungin ng binata kung bakit ito ginagawa, ipinaliwanag nitong ito ang simpleng pasasalamat para sa naging samahan nila ngayong taon. Kasunod nito, ibinahagi niyo na gagawa ng chocolate bukas kasama sina Umi at Nina, sabay inasar ang bestie na siguro ay espesyal ang gagawin nito para sa binata. Dahil sa pang-aasar na ito, namula na nga ang romantiko at romansa natin na kapwa excited para sa event kinabukasan. Kinabukasan, binati ni Yu at Nina ang binata at iniabot ang isang kahon ng tsokolate na kanilang gawa. Ipinaliwanag ng mga ito na hindi nakasama si Umi, dahil hindi pa ito kontento sa nagawang tsokolate na sobrang palpak. Habang nagkakape ang dalawa, nakatanggap ng text ang binata mula sa kasintahan kaya nag-alala ito. Napansin ito ng dalawa kaya nagpayo na tawagan ang dalaga, na nang gawin ng binata ay narinig ang salitang medyo nahihirapan lang ako ng kunti. Pero wag kang mag-alala dahil darating din ako agad. Ganun pa man, naramdaman ng binata ang pagka-stress nito base sa boses kaya iminungkahi na siya na lang ang pupunta sa bahay nito. Pagdating doon, nakita nitong lugmok ang dalaga dahil lahat ng ginawa ay palpak. Tinanong nito ang dalaga kung anong niluluto at nalaman nitong gato chocolate pala, isang espesyal chocolate na maski siya na magaling sa kusina ay aminadong mahihirapan gawin. Ibinahagi ng dalaga na nag-iba ang timpla kanina dahil sa pagkadismaya na ikinatakot ng dalawa, ngunit nangako na titigil na pagkatapos ng huling niluluto. Tinanong nito ang binata kung titikim pa ba na sumagot ng syempre, at sandaling ihain na iyon ay binati muna ito ng Happy Valentine's. Tinikman ito ng binata at sinabing masarap iyon kaya napangiti ang dalaga, subalit nang tikman na nito ay nalaman na ang sama pala ng lasa, kaya nangako na pagbubutihan pa sa susunod. Dumating si Sora at tinanong ang binata kung sasama sa hapunan, ngunit sa halip sumagot ay nag-request kung pwedeng gamitin ang kusina kasama ang dalaga. Nais nitong gumawa ng chocolate ang dalaga sa huling pagkakataon na ikinagulat nito, isang chocolate na ginawa nito ng walang pagkataranta o pagkabahala. Nagbabala si Umi na baka mas lalo pang pumangit ang lasa ng susunod, subalit ayon sa binata na anuman ang gawin nito ay kakainin ng parang ito ang pinakamasarap sa lahat. Dahil dito, muling nanambalik ang confidence ng dalaga at agad sinugod ang kusina para sa isa pang round ng digmaan. May kulitan time pa ang mga ito na kinatuwa naman ni Sora, at matapos ang ilang oras ng pakikidigma ay natapos din sa wakas ni Umi ang chocolate. Nang tikman ito ng binata ay legit na sarapan, kaya laking pasalamat ng dalaga na hindi agad sumuko sa labanan. Flash forward sa White Day, binigyan ng cookies ng binata sina Yu at Nina at gaya sa inaasahan ay nasarapan ang mga ito. Nagkomento si Nina na mukhang nagsasanay na ito maging asawa na hindi pinansin ng binata, subalit nadala si Umi ng usapan at sinabing walang problema iyon dahil gusto din itong maging asawa. Kung kaya, nang sabihin ng binata na napapaisip lang kung bubuksan nito ang regalo ay pinag-aasar ni Yu sa maling akala, na nagresulta para si Nina ang banatan nito. Buti na lang at nakumbinsing tingnan ang regalo ng binata dahil siguradong espesyal iyon. Nakita nito na puno ng candy ang bag, at saka pinaliwanag ng binata na bawat regalo ay may kahulugan, gaya ng ang cookies ay simbolo ng long-lasting friendship. Nang tanungin ng dalaga kung anong meaning ng kanya ay nahiya ang binata, kaya binulong na lang nito na I love you ang ibig sabihin noon, bagay na gets ng dalawa kahit di narinig. Sunod na sumapit ang kaarawan ni Umi, at sabay pumunta ang magkasintahan sa bahay ni Yu kung saan taunang ipinagdiriwang ang kaarawan ng dalaga. Pagkapasok sa bahay ay agad kinumusta ng nanay ni Yu si Umi,
Habang nagpasalamat naman ito sa patuloy na pagpahintulot na dito ganapin ang kaarawan. Nang mapansin ni Eri ang binata ay agad itong nagpakilala, at excited naman ang ginang na makilala ang lalaking bukang bibig ng anak at dahilan kung bakit nagka-interes ito sa mga lalaki, kaya bahagyang nagselos patuloy si Umi. Matapos batiin ni Yu ang bestie ay nagyakap ang mga ito na sinundan ng ex-bestie at ni Nina, kaya napangiti na lang ang binata habang pinagmamasdan ang mga ito. Sunod nagkainan ang mga ito at ipinagpatuloy sa gift giving, hanggang sa ibigay na ng binata ang kanyang regalo. Napamartes mode muna ang kababaihan sa pagiging PDA ng dalawa na ikinagulat ni Eri, hanggang sa wakas ay ibigay na ng binata ang regalo kasabay ng pagbati nito. Pagkaabot ng dalaga ay nakita ang isang papel na may nakasulat na salamat sa lahat, at sa pagbukas noon ay nakita ang isang kulay asul na hairpin na nagpamangha sa kanya. Ikwinento ng binata na bibili sana ng bagay na maaaring magamit ng dalaga, subalit nang makita ang hairpin ay na-imagine na magiging sobrang ganda ng dalaga suot iyon kaya iyon na ang binili. Sinuot ito ng dalaga at tinanong ang binata kung ayos ba, na syempre sinagot ng ating bida na yes ang ganda mo my loves. Nainggit si Yu kaya tinanong ang ina kung makakatagpo din kaya ng lalaking gaya kay Maki, at walang alinlangang sinagot naman nito na syempre dahil ito ang bunga ng pagmamahalan nilang mag-asawa. Habang pauwi dinala ng binata ang dalaga sa puno ng cherry blossom, dahil ito ang sa isip niya na perfect spot para sabihin ang mga nararamdaman. Habang magkatabing nakaupo inamin nito na hindi niya gusto ang tagsibol, dahil iyon ang panahon ng pasukan kung saan kailangan magpakilala na isang nakakahiyang bagay para sa introvert na gaya niya. Ganun pa man, ngayong taon ay inaabangan na ito dahil meron ng mga kaibigan na susuporta sa kanya, at isang kasintahan na handa siyang bigyan ng MVP yakap at unan sa oras ng kalungkutan. Pinasalamatan nito ang dalaga dahil ito ang dahilan kung bakit siya nagsisikap na maging mas mabuting lalaki, kaya kung kailangan din nito ang kanyang tulong ay huwag mahihiyang lumapit. Nag-aalala ang dalaga na baka magsawa ito sa pagiging possessive at selosa niya, ngunit siniguro ng binata na wala iyong problema dahil katunayan iyon kung gaano siya nito kamahal. Niyakap nito ang dalaga na sinabi naman na kahit minsan ay parang supot ito ay kanya lang, na sinagot ng binata na wala itong dapat ipag-alala dahil siya ay para dito lamang. Sunod na pansin ni Umi na mas mataas na ang binata ng kaunti, ngunit nagamit nito iyon para mailunsad ang forehead kiss sa kanyang romantiko. Nangako ang binata na gagawin ang lahat para mapaligaya ito at suportado naman ng dalaga, at kasunod noon ay hawak kamay na humakbang para ipagpatuloy ang kanilang love story.